Si Yoki ay isang matapang na adventurer na tinatrato na parang basura ng kanyang grupo hanggang sa siya ay magsawa at huminto. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay maging pinuno ng isang grupo na puno ng kanyang mga dating estudyante na pawang mga babae na gustong siya ang mag-alis sa kanila sa halip na ang mga halimaw. Nagsimula ang kwento sa biglang pagdeklara ni Yoki na tuluyan na siyang aalis sa kanyang kasalukuyang grupo. Tinanong ni Simon, ang pinuno ng grupo, kung bakit siya aalis. Kaya, sinabi niya na ito ay dahil siya ay niloloko sa kanyang mga bayad. Nang marinig ito, sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan sa koponan na maging mapagpasalamat sa mga scrap na kanyang natatanggap at dapat siyang magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa grupo kung gusto niya ng makatwirang sweldo. Dahil sa inis, sinabi ni Yoki na mas malaki ang kanyang suporta sa grupo kaysa sa sinuman sa kanila, ngunit pinatahimik siya ni Simon, sinabing walang piling A-rank na grupo na tulad nila ang kukuha sa kanya ng libre. Dahil doon, sawa na si Yoki at nagpa siya na tapusin ang kanyang desisyon na umalis sa grupo, ngunit sinabihan lang siya ng mga miyembro na bumalik ng gumapang kapag tinamaan siya ng katotohanan. Kinabukasan, tumungo si Yoki sa Adventurers Guild kung saan niya nakilala si Mummer, ang receptionist na may malaking asset, upang humingi ng bakanteng trabaho. Habang pinupunan niya ang kanyang aplikasyon, isang babaeng may pulang buhok na nagngangalang Marina ang biglang yumakap sa kanya at nagpakilala bilang isa sa kanyang mga estudyante mula sa mga araw ng paunang pagsasanay sa pakikipagsapalaran. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit siya nasa guild at nalaman niyang gusto niyang sumali sa isang grupo. Agad niyang hiniling na sumali siya sa grupo niya na nagngangalang Clover, at pumayag siya. Kalaunan, habang nakikipagkita sina Yoki kina Selk at Rain, ang mga kasamahan ni Marina, nag-aalala si Selk na ang pagsali ni Yoki sa kanila ay maaaring makaapekto sa kanyang ranggo dahil sila ay isang nagsisimulang grupo ng D-rank, ngunit tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya doon. Pumayag ang mga babae na papasukin siya sa kanilang grupo, na nag-iwan sa kanya ng ginhawa dahil matagal na rin mula nang maramdaman niyang kailangan siya. Pagkatapos ng pulong, binisita nila ang isang inabandunang piitan ng minahan upang mang-alap ng mahika, bakal, at or para sa kanilang unang pakikipagsapalaran ng magkasama. Habang naglalakad sila sa piitan, bigla nilang nakasalubong ang mga higanteng lilang unggoy na nagngangalang Bogley. Kaya, gumamit si Yoki ng spell para palakasin si Marina dahil siya ang swordsman ng grupo at isa pang spell sa Bogley para pahinain sila, kaya binigyan si Marina ng pagkakataong talunin sila. Pagkatapos ng laban, isang sorpresa na nagtaka si Marina kung ano ang nangyari. Kaya nagyabang si Yoki na gumamit siya ng tatlong magkakaibang uri ng spell para palakasin siya. Agad na pinuri ni Rain ang kanyang sarili dahil halos imposibleng gumamit ng tatlong spell ng sabay-sabay, ngunit sinabihan niya lamang sila na ipagpatuloy ang misyon habang ang iba ay nakatitig sa kanya na parang tinubuan siya ng tatlong ulo. Pagdating sa susunod na palapag ng piitan, biglang lumapit sa kanila ang mga sawi na Manero para ihain sila sa tanghalian. Kaya chinarge ni Yoki ang kanyang sarili at ang mga babae ng mga spell para mapalakas ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil sa tulong ni Yoki, madaling nullipol ng mga babae ang mga Manero, pagkatapos nito ay nagpasalamat sila kay Yoki sa pagtulong sa kanila. Sinabihan sila ni Yoki na huwag mag-alala at pinanumbalak ang mana ni Rain na parang isang casual na martes lamang. Gayunpaman, natigilan si Rain dito habang nagsasalita siya tungkol sa kung gaano kabihira ang paggamit ng mga spell sa pagpapanumbalik ng mana, na naging dahilan upang sabihin sa kanya ni Yoki na itigil na ang pagpapahiya sa kanya. Ilang sandali pa, nakatagpo nila ang isang lizard stone na naninirahan sa isang lugar na puno ng mga magic iron ores. Naglagay si Yoki ng spell upang pabagalin ang halimaw, sa gayon ay binigyan si Marina ng pagkakataong ipatawag ang kanyang magic blade at hiwain ang ulo ng halimaw gamit ito. Pagkatapos ay tinipon nila ang mga magic ores sa lugar, para lamang mapagtanto na kailangan pa nila ng higit pa upang makumplito ang quest. Kaya iminungkahi ni Yoki na pumunta sila sa pinakamataas na palapag ng piitan para sa higit pang mga ores. Mabilis na ipinahayag ng mga babae ang kanilang mga takot dahil sa tsismis tungkol sa tirahan sa pinakamataas na palapag, isang mapanganib na halimaw na kilala bilang steel crab, ngunit tiniyak sa kanila ni Yoki na wala silang dapat ikatakot dahil paprotektahan niya sila. Pagdating sa pasukan ng pinakamataas na palapag, nag-alok si Yoki na pumasok ng mag-isa at naglabas ng isang recording artifact na kilala bilang Comrade upang i-record ang labanan.
Iminungkahi ni Marina na ay livestream nila ang laban para makita siya ng buong kaharian habang kumikilos. Pagkatapos ay china-charge ni Yoki ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga spell, sinabihan sa camera na simulan ang pag-record, at tumungo sa pinakamataas na palapag. Sa loob, naglagay siya ng 5 magkakaibang spell sa steel crab ng sabay-sabay bago ito tinapos gamit ang kanyang gravity spell. Pagkatapos ng laban, natigilan ang mga babae dahil wala pa sa kanila ang nakakita ng isang taong naglagay ng napakaraming high-level spell ng walang kahirap-hirap, na nagpapaisip sa kanila na si Yoki ay mas kakaiba kaysa sa kanilang inaakala. Pabalik mula sa piitan, humingi si Yoki sa mga babae ng mga review sa kanyang mga nagawa, at lahat sila ay nagbigay sa kanya ng 5-star na review. Iminungkahi rin ni Selk na gawin nila siyang pinuno ng kanilang grupo, na ikinagulat niya. Kaya, tinanong niya ang dahilan sa likod ng ganoong kalokohang mungkahi. Sumagot si Selk na dahil dati siyang guro nila, maaari silang matuto ng 1 or 2 bagay mula sa kanya. Gayunpaman, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na huwag itong gawin, ngunit tumanggi sila. Kaya, pumayag siyang maging pinuno nila, kaya't natuwa ang mga babae. Samantala, nilabanan ng Thunderpike ang mga lobo sa ibang piitan bilang bahagi ng kanilang quest. Habang ginagawa ito, biglang ginawang laruan si Jamie, isa pang miyembro ng grupo, ng isa sa mga lobo, kaya't na-alerto si Seaman. Agad na hiniwa ni Seaman ang lobo upang iligtas si Jamie at sinabihan si Camila na pagalingin si Jamie, ngunit sinabi ni Camila na wala na siyang mana. Pagkatapos ng laban sa mga lobo, tinanong ni Seaman si Camila kung mayroon siyang anumang mana potion na magagamit niya upang pagalingin si Jamie. Ngunit sumagot si Camila na si Yoki ang dating nagbibigay sa kanya ng mga mana potion na ginagamit niya. Dahil sa pagkadismaya, lumapit si Seaman kay Cork, ang kanilang pinakabagong miyembro, upang humingi ng kanyang mga healing potion. Kaya, masungit na ibinigay ni Cork sa kanya ang kanyang personal na potion, at idinagdag na sa tingin niya ay responsibilidad ng bawat miyembro ng grupo ang kanilang mga sarili. Di nagtagal, tumambay ang Thunderpike sa restoran ng kaharian, kung saan nagreklamo si Seaman tungkol sa kung gaano kasama ang kanyang grupo at sinisi si Cork sa pagiging makasarili. Sumagot si Cork na ang mga lobo ay kilala noon pa man sa pag-akit ng sentido, kaya dapat ay gumamit sila ng beast repellent bago pumasok sa piitan. Gayunpaman, sinabi ni Seaman na dapat sana ay inihanda ni Cork ang mga repellent para sa grupo, na nag-iwan kay Cork na natigilan, at agad siyang umalis dahil hindi siya makapaniwala na gusto nila siyang gawing kanilang niluwalating utusan. Ang tunog ng boses ni Cork ay agad na nakaakit kay Yoki, na nasa ibang lugar sa restoran kasama ang mga miyembro ng Clover, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang diskusyon ng babae kung ano ang susunod na gagawin ay agad na nakagambala kay Yoki, at sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa palengke upang bumili ng ilang gamit-gamit ang perang nakuha nila mula sa pagkumpleto ng quest. Pagkatapos noon, nakita nila sa telebisyon ng restoran na maraming nanunood ng solo match ni Yoki, na nag-iwan sa kanila ng tuwa. Napanood din ng Thunderpike ang laban mula sa kanilang kinauupuan, at kinutya nila si Yoki sa pagtatangkang maging isang low-budget na Mr. Beast. Pagkalipas ng 2 araw, tiningnan ni Yoki ang isang bagong quest na maaaring gawin ng Clover sa Adventurers Guild, para lamang maantala ni Mummer, na gustong malaman kung ano ang ginagawa niya. Matapos ipaliwanag ang kanyang sarili, iminungkahi ni Mummer ang isang C-rank quest na kinabibilangan ng pagsakop sa isang malaking mahiwagang halimaw na maaari nilang gawin. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Yoki kung kaya ng mga babae ang gawain, para lamang maantala ng mga babaeng pumapasok. Agad na sinubukan ni Yoki na ipaliwanag ang quest kay Marina, ngunit pumayag siyang gawin ito bago pa man matapos ni Yoki ang kanyang paliwanag. Pumayag din sina Selk at Rain na gawin ito dahil mungkahi ito ni Yoki. Kaya, sinabi ni Mummer sa kanila na ipoproseso niya ang kanilang pagtanggap sa quest. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo si Yoki at ang mga babae para sa quest, at ipinaliwanag niya na kakailanganin nilang i-livestream ang quest para makuhanan ng video ang halimaw kung sakaling makatakas ito. Sa halip na mag-alala tungkol sa quest, sinimulan ng mga babae ang pag-aayos ng kanilang mga damit at buhok dahil gusto nilang magmukhang nahuli sa kanilang streaming debut. Pagdating sa kagubatan, inilabas ni Yoki ang camera para simulan ang pagre-record at sinabihan ang mga babae na mag-ingat.
Pagkatapos ay naglakad sila sa loob ng kagubatan hanggang sa marating nila ang isang talon kung saan lumabas ang isang mataas na ranggo na halimaw na nagngangalang Zarnag mula sa pinagtataguan nito. Nang makita ito, itinuro ni Yoki na abnormal para sa isang halimaw na magpakita sa bahaging iyon ng kagubatan. Kaya, sinabihan niya ang iba na umatras habang siya mismo ang humaharap dito. Gayunpaman, iginiit ng mga babae na sumali sa laban, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Pagkatapos ay nagcast siya ng spell para mapahusay ang kanilang mga kasanayan. Pagkatapos nito, sinimulan ni Marina na gambolain ang Zarnag habang si Yoki ay tumawag ng isang mataas na uri ng mahika para tapusin ang makapangyarihang halimaw. Ginamit ni Yoki ang spell sa halimaw at nagsimulang makaramdam ng kawalan ng malay ang halimaw. Mabilis na ginamit ni Rain ang pagkakataong ito upang ipatawag ang isang high-grade Thunderbolt spell para mapabagsak ito. Gayunpaman, nakita ni Yoki na nilalabanan ng Zarnag ang spell. Kaya, inutusan niya si Marina na hiwain ang ulo ng Zarnag. Sumunod si Marina at dahil dito, biglang sumabog ang ulo ng Zarnag na parang champagne na nag-spray ng parang pulang fountain mula sa leeg nito, kaya't napanatag sila. Mabilis na naging viral ang labanan sa kaharian, na nag-iwan sa mga tao ng pagkamangha at nagpaselos kay Seaman. Samantala, binatikos ng mga babae si Yoki dahil sa pagtatangkang kumilos bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili kanina, kaya humingi siya ng tawad kahit na sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang gawin. Pagkatapos ng ilang araw, naghintay silang lahat sa opisina ng Guildmaster sa kahilingan ng Master, at tiniyak sa kanila ni Yoki na malamang na gusto silang purihin ng Master dahil sa pagpuksa sa Zarnag. Nang sandaling iyon, ipinaalam ni Binwood, ang Guildmaster, ang kanyang presensya at humingi ng karagdagang impormasyon tungkol sa Zarnag. Sumagot si Yoki na naniniwala siyang may nangyayaring overflow na kailangang imbestigahan sa kaharian. Kaya, si Mummer, na kasama ni Binwood, ay nag-alok na magsagawa ng emergency investigation tungkol sa bagay na ito. Nalilito, tinanong ni Marina si Yoki kung ano ang ibig sabihin ng overflow. Ipinaliwanag ni Yoki na nangyayari ito kapag ang mga catalyst ay nagiging sanhi ng paglabas ng mga halimaw sa kanilang mga piitan. Tiniyak ni Binwood sa kanila na susuriin niya ang sanhi at humingi ng paumanhin sa paglalantad sa kanila upang harapin ang isang halimaw tulad ng Zarnag. Mabilis na sinabi ng mga babae kay Binwood na ayos lang dahil pinoprotektahan sila ni Yoki, ngunit iginiit ni Binwood na ang nakita niyang livestream sa kanila ay nagpapatunay na kayari nilang pangasiwaan ang kanilang mga sarili. Dahil dito, itinaas niya ang kanilang ranggo bilang mga C-rank adventurer, na ikinatuwa ng mga babae. Mabilis na kinumpirma ni Yoki mula kay Binwood na hindi siya nagbibiro nang malaman niya na na-promote din siya bilang isang A-rank adventurer. Pagkatapos nito, bumalik sila sa inn upang ipagdiwang ang kanilang promosyon at bilangin ang perang ibinigay sa kanila ni Binwood bilang gantimpala. Matapos bilangin ang mga pera, inanunsyo ni Selk na ang pera ay sapat na para magkaroon sila ng sarili nilang bahay, na nag-iwan sa kanila ng kaligayahan. Pagkalipas ng ilang oras, hiningi ni Rain kay Yoki ang kanyang pangarap dahil gusto niyang tulungan nila siyang makamit ito. Sumagot si Yoki na ang kanyang pangarap ay maabot ang pinakamalalim na palapag ng isang piitan na nagngangalang Achromatic Darkness, na kilala rin sa pagkakaroon ng Abyss Gate. Kinumpirma ni Rain na ang gate ay isang daanan patungo sa Underworld, at tinanong kung bakit niya ito gustong makita. Sumagot si Yoki na gugustuhin niyang makita mismo ang dulo ng mundo at dahil minsan nang bumisita ang isang kagalang-galang niyang tiyuhin sa nakakatakot na piitan, gugustuhin din niyang gawin ito. Inalok ni Marina na pumunta sila doon at i-livestream ito, ngunit sinabihan siya ni Yoki na hawakan ang kanyang mga sarili dahil kakailanganin nila ng pahintulot mula sa gobyerno at maging isang A-rank party. Pagkatapos ay sumang-ayon ang mga babae na magsumikap upang maging isang A-rank adventurer upang matulungan siyang makamit ang kanyang pangarap. Dahil sa karangalan, nag-alok si Yoki na tulungan silang maging isang A-rank adventurer upang mabisite nilang lahat ang Abyss Gate balang araw. Pagkalipas ng isang buwan, galit na nagreklamo si Seaman sa iba pang miyembro ng Thunderpike tungkol sa kung paano nagiging pangunahing tauhan ng kaharian si Yoki at ang kanyang fan club. Nag-aalala rin siya na lumalala ang kanilang partido dahil sa pagtanggi ng mga bagong miyembro na sumali sa kanila. Iminungkahi ni Barry na hilingin nila kay Yoki na bumalik sa kanila at bigyan siya ng kaunting pagtaas ng sweldo para mapasaya siya. Kaya,
Nag-alok si Simon na hikayatin si Yoki. Pagkalipas ng ilang oras, pinigilan ni Simon si Yoki papunta sa guild kasama ang mga babae para sa isang maikling pag-uusap. Hiniling ni Yoki sa mga babae na lumabas at sumunod sila, nadaanan si Simon na may mga laser sa mata na nakafocus sa high beam at talagang nasa isip nila. Pagkatapos nilang umalis, sinabihan ni Simon si Yoki na bumalik sa kanyang grupo, at idinagdag na tutulungan niya itong matupad ang pangarap na lagi niyang sinasabi simula pa noong bata pa sila. Mariing tumanggi si Yoki, at sinabing ang ginawa lang ni Simon ay ang hindi paggalang sa kanya bago umalis kay Simon, kaya naman galit na galit si Simon. Nang sumunod na linggo, nalaman ng mga babae mula kay Yoki na may workshop na handang mag-sponsor sa kanila para sa kanilang susunod na quest dahil nais ng workshop na mag-venture sa mga damit para sa mga babaeng adventurer at gusto nilang gawin silang muse. Natuwa ang mga babae sa pagkarinig nito, kaya agad nilang tinanggap ang alok. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang mga babae sa isang bagong bayan suot ang kanilang mga bagong gamit para sa susunod na quest, kaya naman nagulat si Yoki sa kanilang ganda. Pagkatapos ay ibinahagi niya kung gaano sila ka-cute na parang isang proud na handler, ngunit nanatiling hindi humanga si Rain dahil sa pakiramdam niya ay hindi tunay ang kanyang papuri. Sa loob ng piitan, ipinaliwanag ni Yoki na ang layunin ng quest ay maabot ang pinakamalalim na bahagi ng piitan. Habang patuloy niyang ipinapaliwanag kung paano sila makakarating doon, napansin niyang hindi siya pinapansin ni Rain, kaya tinanong niya ito kung ano ang mali niyang nagawa. Ipinaliwanag ng iba na marahil ito ay dahil wala siyang sinabi tungkol sa kasuotan nito. Kaya mabilis niyang pinuri ang hair ribbon ni Rain at niyakap siya ni Rain bilang tugon, kaya nagulat siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa makasalubong nila ang mga halimaw na nagngangalang orc. Agad na sinubukan ni Selk na paputukan sila, ngunit hinikayat siya ni Yoki na kumalma dahil alam niyang hindi maganda ang pakikitungo ng mga uri ni Selk sa mga orc. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga tagubilin kung paano puksain ang mga orc, at nagtulungan silang lahat upang talunin ang mga orc. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Yoki si Selk kung okay lang ba siya. Sumagot si Selk na okay siya at humingi ng tawad sa kanyang nakaraang pag-aalsa. Ngunit tiniyak sa kanya ni Yoki na ayos lang ang lahat. Nagulat si Selk at nagtanong kung bakit kalmado lang si Yoki sa kanya kahit miyembro siya ng mga Dark Elf na kilala sa pagtataksil sa mga elf. Kaya tiniyak ni Yoki sa kanya na wala siyang problema at pakiramdam niya ay pamahiin lang ang buong kwento, na nagpagal ng loob ni Selk. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng piitan hanggang sa biglang napansin ni Marina ang isang halimaw na kilala bilang Shadow Stalker mula sa malayo at binalaan ang iba. Sa mismong iyon, lumapit sa kanila ang halimaw, kaya naman ipinakita ni Yoki ang kanyang scroll ng maraming spell upang palakasin silang lahat habang naghahanda sila para sa labanan. Gayunpaman, tumawag ang halimaw ng isang spell na naging dahilan upang mawalan ng balanse si Marina. At ang pagkakita nito ay ikinagulat ni Yoki dahil halos imposibleng masira ang spell na kanyang ginawa. Sumugod si Rain upang pagalingin si Marina habang nagpasya sina Selk at Yoki na harapin mismo ang halimaw. Umisi lang ang halimaw sa kanila bilang tugon bago tumawag ng spell upang pigilan sila. Nalagpasan ni Yoki ang kanyang spell at nagmadaling hiwain ito mula sa likuran, ngunit napansin siya ng halimaw at mabilis na naghagis ng dark spell sa kanya. Dahil dito, bumagsak si Yoki sa lupa, kaya tinawag ni Selk ang kanyang mga dryad upang salakayin ang halimaw. Pumunta rin si Rain upang pagalingin si Yoki sa tamang oras para tulungan si Selk ng isang naka-recover na Marina sa pagpaslang sa halimaw. Hindi nagtagal ay sumama si Rain sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paghahagis ng isang malawak na spell upang salakayin ang halimaw, ngunit nakatakas ang halimaw sa kanilang mga spell at hiniwa sila sa isang iglap bago naglabas ng dark spell sa kanila. Sa tamang oras, ginamit ng isang naka-recover na Yoki ang scroll ng light shield upang protektahan sila, kaya't natuwa ang mga babae. Nabulag ng galit dahil sinubukan ng halimaw na tapusin ang mga babae, tinawag ni Yoki ang lahat ng spell na maisip niya upang pigilan ang halimaw. Pagkatapos ay tinawag ni Selk ang kanyang dryad upang tambangan ang halimaw sa tamang oras para hiwain ito ni Marina, at tinawag ni Rain ang isang spell upang gawing undead ang halimaw. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Rain kay Yoki na ang mana na nararamdaman niya mula sa halimaw ay nagpapatunay na hindi ito dapat umiral, kaya maaaring ito ay isang overflow.
Pagkatapos ay iminungkahi ni Yoki na tapusin nila ang quest at iulat sa Adventurers Guild ng bayan ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Pagkatapos, pabalik sa kaharian, ang Thunderpike ay tumatambay sa isang daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa kung saan nagsimulang magreklamo si Barry tungkol sa kung paano palaging tinitiyak ni Yoki na binibigyan sila ng sapat na pagkain. Sinabihan siya ni Simon na tumigil sa pag-iyak dahil sa natapong gatas at maghanda para sa kanilang susunod na quest, na siyang harapin ang Bubbles. Pagkatapos ay sinabihan ni Simon si Jamie na iset up ang kanilang camera para sa live stream. At nang sumunod si Jamie, sinabihan siya ni Barry na maging kapaki-pakinabang at magmadali. Nang matapos si Jamie, sinabihan niya ang iba at lahat sila ay lumabas habang siya ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng kanilang quest, sinabihan sila ni Mummer na sila ay nabigo ng husto at maaaring ma-demote kung patuloy silang mabibigo. Dahil sa inis, sinisi ni Simon si Mummer sa hindi pagpapakilala ng mga bagong miyembro sa kanyang grupo, ngunit sinabihan lang siya ni Mummer na ayusin ang kanyang mabahong ugali. Dahil sa pagkadismaya, umupo silang lahat sa bar upang magdalamhati sa kanilang pinagdaanan. Tinanong ni Barry si Simon para sa update sa pagbabalik ni Yoki, at sumagot si Simon na ang tanging paraan para maging interesado si Yoki ay ang pagbisita nila sa Achromatic Darkness. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipagtulungan sila sa ibang mga partido para sa isang magkasamang quest upang magpanggap na harapin ang nakakasawi na piitan, at humanga si Barry na nagustuhan ang mungkahi habang si Jamie ay umiling lamang sa kanilang kawalang isipan. Pagkalipas ng 2 araw, sinabihan ni Yoki ang mga babae habang naghahanap sila ng apartment na ang piitan na kanilang binisita ay isinara na para sa wastong investigasyon. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bagong apartment para tingnan ito at nagustuhan ito ng mga babae. Kaya sinabi ni Yoki kay Mandy, ang ahente ng bahay, na gusto nila ito. Kalaunan ng araw na iyon, inilipat nila ang kanilang mga gamit sa apartment at pagkatapos nilang matapos sa pag-aayos ng apartment, umupo sila para sa hapunan at inilabas ni Yoki ang isang bagong telebisyon na maaari nilang panoorin habang kumakain. Humanga, nagpasalamat sila kay Yoki para sa kanyang pagiging maalalahanin at nag-toast. Pagkatapos nito, nakita nila sa telebisyon na nagbigay ng pahintulot ang kaharian na imbestigahan ang Achromatic Darkness at ang Thunderpike ang manggaguna sa investigasyon. Nang makita ito, lumingon ang mga babae kay Yoki para malaman kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa balita at sumagot si Yoki na maaari nilang tingnan anumang oras. Kaya, hindi ito isang labanan kung sino ang unang makarating doon. Nang sandaling iyon, bigla silang nakatanggap ng isang mailbird mula sa guild. Kaya kinabukasan, binisita ni Yoki at Rain si Mummer para tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinaalam sa kanila ni Mummer na hiniling ng Thunderpike na sumama si Yoki sa kanilang grupo upang makasama niya sila sa Achromatic Darkness, ngunit magalang siyang tumanggi. Pagkalipas ng ilang oras, isang galit na seaman ang lumapit kay Yoki upang tanungin kung bakit niya tinanggihan ang kanilang alok, ngunit nais lamang ni Yoki na maging maayos ang lahat habang papasok siya sa piitan at iginiit na hindi siya sasama sa kanila. Galit na galit, inamin ni Seaman na hiniling niya ang investigasyon sa piitan para lamang kay Yoki. Sumagot si Yoki na ang lahat ng ginawa ni Seaman para sa kanya ay gawin siyang utusan ng kanyang partido at mas gugustuhin pa niyang magbilang ng buhangin kaysa bumalik sa isang miserableng buhay. Gayunpaman, nagmakaawa si Seaman kay Yoki na sumama sa kanya upang makabawi siya. Ngunit tumanggi si Yoki, na iginiit na miyembro na siya ngayon ng Clover bago umalis. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi ni Binwood kay Yoki na ang mga halimaw ay papalapit sa mas maraming kaharian at ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag ang gobyerno sa investigasyon ng Achromatic Darkness ay gusto nilang makita kung makakakuha sila ng anumang impormasyon na makakatulong sa kanila na maunawaan ang overflow. Pagkatapos ay idinagdag niya na nais niyang magsumite ng isang bid para sa Clover na sumali sa investigasyon ng mga piitan. Mabilis na sinabi ni Yoki na mapanganib ito dahil ang Clover ay nasa Rango C pa rin at bukod pa rito, ang mga partidong nasa Rango A ay nagsasagawa na ng investigasyon. Sumagot si Binwood na ang pagtawag sa kanilang kasalukuyang pagsisikap na kainahinala ay pagiging mapagbigay bago igiit na kailangan niya ng isang taong katulad niya para sa trabaho at ibinigay sa kanya ang makapangyarihang scroll ng paglabas upang akitin siya.
Sa sandaling iyon, pumasok si Mummer upang ibigay kay Yoki ang isang opisyal na kahilingan mula sa hari, iginiit na imbestigahan niya ito at gumawa ng ulat tungkol sa achromatic darkness. Kaya nangako si Yoki na sasabihin niya sa iba ang tungkol dito. Pag-uwi, sinabi niya sa iba ang tungkol sa nangyari kay Binwood at kung paano niya nararamdaman na hindi pa sila propesyonal na handa na harapin ang achromatic darkness. Gayunpaman, hinikayat siya ng mga babae na hayaan silang subukan ito dahil makakadagdag ito sa kanilang karanasan. Kaya nagpa siya silang lahat na tanggapin ang hamon. Dahil dito, binisita nila si Binwood upang sabihin sa kanya na tatanggapin nila ang misyon, ngunit itinuro ni Yoki na kakailanganin nila ng isang bagong miyembro na sasali sa kanila upang mapabuti ang kanilang mga pagkakataon. Saka lamang ipinakilala ni Mummer sa kanila ang isang babae na nagngangalang Nene bilang kanilang bagong miyembro. Ipinakilala rin ni Nene ang kanyang sarili bilang isang retiradong magnanakaw na may ranggong C na handang mapabuti ang kanyang buhay at nangakong magiging kapaki-pakinabang sa kanilang layunin. Di nagtagal, nakarating silang lahat sa achromatic darkness, at hindi nag-aksaya ng oras ang mga babae sa pagpapahayag ng kanilang pagkagulat sa kung paano nasa ilalim ng guild ng adventurer ang pasukan ng piitan. Ipinaliwanag ni Mummer na ang guild ay talagang itinayo sa ibabaw ng piitan upang isara ang pasukan ng piitan. Pagkatapos nito, naghanda sina Yoki at ang mga babae na pumasok sa piitan, at sinabihan ni Yoki ang camera na simulan ang livestream. Pagkatapos ay pinanood ng mga tao ng kaharian si Yoki na ipahayag na ang kanyang grupo ay mag-iimbestiga sa achromatic darkness at hiniling sa kanila na hilingin sa kanila ang swerte. Pagkatapos nito, pumasok sila sa piitan. Sa loob, nag-alok si Nene na magmanman sa lugar para sa mga kaaway habang tinatanong ng ibang mga babae si Yoki kung ano ang nararamdaman niya ngayon na nasa piitan na siya. Sumagot si Yoki na medyo kinabahan siya tungkol dito. Di nagtagal, bumalik si Nene upang sabihin sa iba na nakahanap na siya ng kumpirmadong ruta na maaari nilang daanan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pagsunod sa ruta, isinasaisip na ang tanging layunin nila ay alamin kung may kakaiba sa piitan. Maya-maya ay itinuro ni Nene na may paparating na halimaw. At habang tinitingnan nila ang kakaibang halimaw, napagtanto nila na ngayon pa lang sila nakakita ng katulad nito. Dahil doon, lahat sila ay pamwesto sa kani-kanilang posisyon sa pakikipaglaban at inatake ang halimaw. Natamba ang halimaw at nasawi matapos hindi makayanan ang kanilang paulit-ulit na pag-atake. Ilang sandali pa, may nakita silang chest sa daan, at binuksan ni Nene ang kandado nito para tingnan ang laman nito. Pagkatapos niyang gawin iyon, binuksan niya ito at inilantad ang mga hiyas na ikinagulat ng lahat. Agad na inutusan ni Yoki si Selk na itago ang mga hiyas sa kanyang mahiwagang bag, at sumunod siya. Habang ginagawa ito, nakakita si Yoki ng isang mahalagang singsing at isang kakaibang kahon sa ilalim ng chest, na nagdulot sa kanila ng pagtataka kung ano ang maaring kwento sa likod nito. Napagpasyahan ni Yoki na iuulat nila ang kahon kay Binwood at inilagay ang singsing sa daliri ni Rain ng parang pangkasal dahil sa pakiramdam niya ay akmang-akma ang singsing sa daliri nito, na nag-iwan kay Rain na namula. Pagkatapos noon, bumalik sila sa guild para tapusin ang kanilang trabaho, ngunit pinigilan sila ng Thunderpike. Dahil sa inis, tinanong ni Yoki kung ano ang gusto nila, habang mabilis na ipinaalam ni Rain kay Nene na sila ang dating partido ni Yoki. Sumagot si Simon na maaaring tinanggap na lang sana ni Yoki ang kanilang kahilingan kung alam niyang darating din siya kalaunan. Ngunit tumugon si Yoki na siya at ang kanyang grupo ay nasa isang formal na misyon matapos matanggap ang kahilingan ng hari. Gayunpaman, iminungkahi ni Simon na ibigay ni Yoki ang lahat ng datos na natagpuan niya sa kanya upang sila ay magkaisa, ngunit mariing tumanggi si Yoki. Lingid sa kaalaman ni Simon, ang livestream ni Yoki ay nagpapatuloy pa rin at nakikita ng mga tao sa kaharian kung ano ang nangyayari. Patuloy na hinikayat ni Simon si Yoki na ibigay ang kanyang datos at isang galit na si Selk ay nagsabi kay Simon na amuhin na lang ang kanyang lola. Agad na ipinaalala ni Barry at Camilla kay Selk na isa siyang Dark Elf, kaya dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Sumali rin si Simon sa pag-alipuste kay Selk, at ikinagalit ito ni Yoki, kaya sinabihan niya silang tumahimik kung ayaw nilang gawing kebab. Ipinaalam ni Yoki na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa kanila, na ikinadismaya ni Simon. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ni Binwood sa Thunderpike na nakita ng iba't ibang organisasyon ang stunt na ginawa nila sa livestream, at hindi sila nasisiyahan sa kanila.
Sinubukan ni Seaman na ipagtanggol ang kanyang partido sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang C-rank na partido tulad ng kay Yoki ay dapat gumalang sa kanila sa simula pa lang. Sinuntok siya ni Binwood sa pinakamalapit na mesa bilang tugon at ipinaalala sa kanya na ang isang A-ranked adventurer na tulad niya ay nahuling gumagawa ng mga mapang uyam na komento sa livestream, kaya ang pinakamababa niyang magagawa ay magsisi. Pagkatapos ay hinawakan niya si Seaman sa leeg at sinabihan siya na ang kanyang partido ay dapat magsagawa ng isang stream ng paghingi ng tawad at kung hindi mag-iingat, maaaring tanggalan siya ng kanyang titulo bilang adventurer. Kinabukasan, ipinaalam ni Marina kay Yoki na natuklasan na niya ang mahiwagang kahon, ngunit kakailanganin niya ang kapangyarihan ng alchemist nito para gumana ito. Pumayag si Yoki na tulungan siya at hinawakan nila ang kahon habang nagsisimula siyang maalala ang mga alaala ni Marina. Agad na naging espada ang kahon, na humanga kay Marina. Di nagtagal, bumalik si Yoki at ang iba pa sa piitan upang simulan ang isa pang pagsisiyasat. Habang ginagawa ito, bigla silang nakarating sa isang bukas na parang, kaya pinayuhan sila ni Yoki na manatiling kalmado habang hinahanap niya ang kanyang teleskopyo, ngunit napagtanto nilang hindi niya ito dala. Pagkatapos ay inalok ni Rain na gamitin ang kanyang mga mata sa teleskopyo, kaya inilagay niya ito sa kanyang mga balikat, at tiningnan niya ang kapaligiran. Habang ginagawa ito, itinuro niya na nakakakita siya ng bahay, kaya tumungo silang lahat doon. Pagdating sa bahay, nag-isip si Yoki kung ligtas bang pumasok dito or kung niloloko lang sila ng piitan. Nang sandaling iyon, isang matandang babae ang lumabas mula sa bahay upang salubungin sila at alukan sila ng tsaa. Nagulat sila, at tinanong nilang lahat kung sino siya, ngunit sinabihan lamang niya silang pumasok sa bahay, na nangakong ibibigay sa kanila ang buong detalye sa loob. Humingi ng tawad si Yoki sa kanya dahil hindi nila tatanggapin ang kanyang alok, ngunit ang bahay ay biglang nag-iba sa isang propesyonal na bersyon ng sarili nito, na nag-iwan sa kanila ng takot. Ang mas malala pa, ang babae ay nag-transform bilang Persephone, isang magandang babae na nagsabi kay Yoki na dapat niyang pasalamatan ang kanyang mga bituin sa hindi pagpasok sa bahay dahil ito ay isang bitag. Mabilis na nakilala ni Yoki si Persephone bilang ang immortal na ruler, at kinumpirma ni Persephone ang kanyang pagkakakilanlan, idinagdag na siya ay nainip na mag-isa sa piitan, kaya natutuwa siya na sama-sama sila sa kanya. Agad, nagmakaawa si Yoki para sa kanilang paglaya, na nangakong babalik sa kanya kapag nasawi na siya. Kaya, naglagay siya ng sumpa sa kanya bilang simbolo ng pag-alaala. Bagamat ang epekto ay nagpapasuka sa kanya, sinabihan niya silang umalis. Kaya, nagsimula silang tumakbo palabas ng baliw na parang. Pagbalik sa piitan, ipinakita sa kanya ng mga babae ang marka sa kanyang mukha. Nang mapagtanto na ito ay resulta ng sumpa ni Persephone, tiniyak niya sa kanila na bibisitahin niya ang templo pag-uwi nila upang tingnan kung maaaring tanggalin ang marka. Pagkatapos ay nagpasya silang magpahinga sa piitan bago ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ngunit ilang minuto ang lumipas, nagising si Yoki at nakitang itinali siya na parang pabo ni Seaman. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Seaman na naitali rin niya ang mga babae dahil sa iba pa niyang mga miyembro, kahit na nakonsensya si Jamie tungkol dito. Kinumpirma ni Camila na binigyan sila ng spell na pantulog, at ipinakita sa kanya ni Barry ang kwelyo ng alipin na inilagay niya sa leeg ni Rain. Naiinis, tinanong sila ni Yoki kung ano ang sinusubukan nilang makamit, ngunit sumagot si Seaman na alinman sa dalawa ay mapapahamak sila, kaya mas mabuting huwag silang bumaba ng mag-isa. Pagkatapos ay ipinakita ni Seaman kay Yoki ang isang opisyal na liham na nagsasaad na naging mag-alyansa ang Clover at Thunderpike. Dagdag pa ni Seaman na nakasaad sa liham na lahat ng nangyari ay kasalanan ng Clover, kaya hindi mananagot ang Thunderpike. Pakiramdam ni Yoki ay katawa-tawa ang liham, ngunit sinaktan lang siya ni Seaman bilang tugon at pinagbantaan na gagawing alipin ni Barry si Rain. Pagkatapos siyang matapos kay Yoki, humarap siya kay Barry upang pag-usapan kung paano mapapaslang ni Selk si Rain. Kaya mabilis na pumayag si Yoki na pirmahan ito. Nang malapit na siyang pumirma, biglang may lindol sa piitan, kaya't bumagsak sina Barry, Camila, at Yoki sa ilalim ng lupa. Mabilis na nagmadali si Yoki upang gisingin ang mga babae, ngunit gumuho ang lupa sa ilalim nila. Mabilis na gumamit si Jamie ng spell upang pigilan si Yoki at ang mga babae sa pagbagsak, kaya ligtas silang nakalapag sa ilalim ng lupa. Nagpasalamat si Yoki kay Jamie, ngunit ngumiti lamang siya bilang tugon.
Gayunpaman, inakusahan ng isang talunan na si Simon si Jamie na isang traidor, ngunit na-corner silang lahat ng mga orc. Mabilis na iniabot ni Jamie kay Yoki ang magic bag na ninakaw ni Simon sa kanila. Kaya inilabas ni Yoki ang kanyang scroll ng santuwaryo upang pigilan ang mga orc. Naglagay din si Jamie ng spell upang gisingin ang mga babae. Nang makitang gising na sila, inilabas ni Yoki ang scroll ng paglabas upang makaalis sila sa spell nito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jamie na dalhin si Simon at ang iba pa upang tumayo sa spell, ngunit naramdaman ni Jamie na hindi patas na gawin ito pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa sa kanya. Bigla, dinukot ni Simon si Rain kapalit ng kanyang ligtas na pagbabalik, ngunit sinaktan ni Jamie si Simon at sinabihan si Rain na iligtas ang kanyang sarili. Sumunod si Rain at kahit na nagmakaawa si Yoki kay Jamie na sumunod sa kanila, tumanggi siya at nauwi sila sa pag-alis nang wala siya. Dahil sa pagkadismaya na naiwan siyang mag-isa, bumaling si Simon sa kanyang huling paraan, na ang mag-inject ng isang madilim na spell sa kanyang sarili habang si Jamie ay bumantong hininga ng maluwag. Pagbalik nila, pinanood ni Yoki at ng mga babae ang isang video kung saan humihingi ng tawad si Jamie para sa mga pagkakataong tinatrato si Yoki na parang basura ng Thunderpike at kung paano siya palaging naiinggit sa Clover dahil tinatrato nila ang isa't isa na parang pamilya. Pagkatapos nilang panoorin ang video, ipinahayag ni Yoki ang kanyang pagkadismaya sa katotohanang hindi nila nailigtas si Jamie kahit na tinulungan niya sila. Sinabihan siya ni Rain na huwag sisihin ang sarili dahil sa mahirap na sitwasyon. Pinutol sila ni Binwood para ipaalam na nakatanggap sila ng distress signal mula sa piitan. Kaya, pinakinggan nila ito at kinumpirma na galing ito kay Jamie. Agad na nagboluntaryo si Yoki na tulungan siya at kahit na pakiramdam ni Binwood ay pabaya ito dahil nagpapagaling pa lamang siya, iginiit niyang sumama. Pagkatapos umalis ni Binwood, inalok ng mga babae na sundan si Yoki pabalik sa piitan dahil may utang din sila kay Jamie. Nang mapansin ang kwelyo sa leeg ni Rain, gumamit si Yoki ng spell para matanggal ang kwelyo. Itinuro ni Rain na parang hindi pamilyar ang spell at sumagot si Yoki na malamang na ang sumpa ni Persephone ay nagbigay sa kanya ng mga upgraded spell, kaya malamang nagustuhan siya ni Persephone. Pagkalipas ng ilang oras, tinipon nila ang kanilang mga baluti at armas bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik sa piitan. Ngunit nag-aalala si Yoki na kailangan pa rin nila ng isang scroll ng paglabas. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng katok sa pinto at binuksan ito ni Yoki para lamang makasalubong si Lucint, isang literal na alpha na naglalakad at isang manlalakbay na may A-rank na gustong bigyan siya ng isang scroll ng paglabas. Gayunpaman, tinanong ni Lucint kung bakit pupunta si Yoki sa Achromatic Darkness gayong narinig niya ito mula kay Binwood, at sumagot si Yoki na gustong-gusto niyang iligtas ang isang kaibigan. Dahil doon, inabot sa kanya ni Lucint ang balumbon bago umalis. Pagkatapos umalis ni Lucint, ipinaliwanag ni Nene na kalahati ng grupo ni Lucint ay minsang nalipol sa isang piitan. Kaya, nagtaka si Yoki kung iyon ang dahilan kung bakit niya piniling tulungan sila. Di nagtagal, dumating si Yoki at ang mga babae sa pasukan ng piitan. At kahit ayaw ni Binwood na umalis sila, tumanggi si Yoki na magpapigil. Kaya, bumantong hininga si Binwood at binigyan sila ng go-ahead. Dahil doon, tumungo sila sa piitan. Sa loob, nilalabanan nila ang bawat halimaw na makakasalubong nila sa daan hanggang sa makarating sila sa isang inabandonang lungsod. Napansin ni Nene ang bakas ng dugo sa sahig, kaya sinundan nila ito, kumbinsido na maaaring dugo ni Jamie iyon. Nang sa wakas ay matagpuan nila si Jamie, hinaranggan ni Simon ang kanilang paningin. Nagulat sila nang makita si Simon dahil inakala nilang nasawi na siya, ngunit nang makitang mukhang shadow stalker ito, naniniwala si Yoki na ginawa na niyang undead ang sarili niya. Pagkatapos ay inatake sila ni Simon, ngunit nagpa siya si Marina na akuan ang responsibilidad para tapusin si Simon. Habang patuloy silang lumalaban, napansin ng iba na muling nag-regenerate ang katawan ni Simon matapos matamaan, at kinumpirma niya na isa na siyang immortal. Pagkatapos nito, naglagay siya ng spell kay Yoki at sa iba pa, ngunit hinaranggan ito ni Yoki gamit ang kanyang Scroll of Light Shield. Pagkatapos ay inatake ni Yoki si Simon, at pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban, naglagay si Yoki ng isang malakas na spell kay Simon na naging dahilan upang sumabog siya sa loob at maging isang kebab.
Tinanong ni Marina kung bakit hindi na lang siya pinaslang ni Yoki, at sumagot siya na wala na siyang magagawa dahil immortal na siya ngayon, kaya wala na siyang ibang magagawa kundi ang tanggapin ang spell. Pagkatapos ay pinagaling ni Rain ang sugat ni Jamie ngunit napagtanto ni Yoki na hindi pa rin gumagaling ang sugat. Kaya inilagay niya ang kamay ni Jamie sa marka sa mukha nito, nagcast ng spell na inaasahan niyang gagana, at agad na gumaling ang sugat. Di nagtagal, nilapitan ng mga Shadow Stalker ang isang takot na si Simon upang atakihin siya habang pinapanood siya ng iba. Kinumpirma ni Yoki na si Simon ay mananatili sa piitan magpakailanman bago ipatawag ang Scroll of Exit. Pagkalipas ng isang linggo, sinabi ni Binwood kay Yoki na sususpindihin niya ang Clover ng isang buwan dahil nalaman ng hari na bumisita sila sa piitan ng walang pahintulot. Sinabi rin ni Binwood kay Jamie na aalisan siya ng kanyang kwalifikasyon bilang isang adventurer sa loob ng isang taon. Nadama ni Jamie na magaan ang parusa dahil miyembro siya ng Thunder Pike, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang pagkabukas palad. Nang sumunod na linggo, nakipagkita si Yoki kay Mummer sa guild upang sabihin sa kanya na nais niyang gawing permanenteng miyembro ng Clover si Nene. Nag-alok si Mummer na ihanda ang mga papeles para doon ngunit binuksan niya ang pinto at nakitang nahuhulog si Nene dahil sa pagiging chismosa nito sa kanilang pag-uusap. Mabilis na sinabi ni Nene na naroon siya dahil gusto ni Selk na magpadala siya ng mensahe kay Yoki. At nang tanungin ni Yoki kung gusto niyang sumali sa Clover, masayang ipinahayag niya ang kanyang interes. Pagkatapos nito, inabot niya sa kanya ang isang sulat mula kay Selk. Kaya, binasa niya ito at sinabihan siyang payagan silang bumisita kay Jamie. Di nagtagal, nakita nila si Jamie na inaayos ang mga libro sa library ng guild, at ginamit ni Jamie ang pagkakataong ito upang pasalamatan si Yoki sa pagbibigay sa kanya ng trabaho sa guild. Ngumiti si Yoki bilang tugon at sinabi sa kanya na nais ni Selk na huminto siya sa kanilang base pauwi. Sabay-sabay na naglakad pauwi ang tatlo at habang naglalakad sila sa panahon ng Manyebe, naalala ni Yoki ang mga panahong naglalaro sila ni Simon sa nyebe noong sila ay magkaibigan pa. Pagdating sa bahay ng Clover, umakto si Yoki na parang isang ginoo at sinabihan ang mga babae na mauna sa loob. Bagamat sa tingin nila ay kakaiba ito sa kanya, sumunod sila nang pumasok sila sa isang sorpresang pagdiriwang, na sinalubong sila bilang mga bagong miyembro ng Clover. Pumasok agad si Yoki upang pag-usapan kung gaano siya natuwa na hindi nila ito nalaman. At naisip ni Nene na ang sulat na ipinadala niya para kay Yoki ay para ilabas siya upang makapaghanda ang iba. Tuwang-tuwa, nagpasalamat si Nene sa mga babae bago sumunod sa kanila sa dining room habang si Jamie ay nanatili sa kanyang pwesto dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa papel. Tiniyak ni Selk sa kanya na ayos lang ang lahat, ipinaalala sa kanya ang panahon na iniligtas niya sila at ang iba pang mga babae ay sumama kay Selk at pinasaya si Jamie. Nagpasalamat si Jamie sa pagiging mapagbigay nila at niyakap nila siya habang si Yoki ay nakatitig sa kanila ng may ginhawa. Pagkatapos ng party, inihatid ni Yoki si Jamie pauwi dahil gabi na at ginamit nila ang pagkakataong iyon upang gunitain ang mga araw na bagong sali si Yoki sa Thunder Pike at palaging umaarte na parang isang baguhan na walang direksyon. Gayunpaman, nalungkot si Yoki na sinira niya ang Thunder Pike, ngunit tiniyak ni Jamie sa kanya na hindi maiiwasan iyon dahil madalas nila siyang tinatrato ng masama. Nakahinga ng maluwag si Yoki nang marinig niya itong sinabi, at marahang hinawakan niya ang kamay nito, ngunit inakusahan lang siya ni Jamie na sinusubukan niyang wasakin ang kanyang palda. Pagkatapos ay humagalpak sila sa tawa sa kung gaano siya katawa-tawa. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi si Yoki at nakita si Rain na naghuhugas ng pinggan, kaya nagpa siya siyang tulungan ito. Habang ginagawa ito, biglang natawa si Rain dahil pakiramdam niya ay parang bagong kasal sila, kaya naman hindi niya napaghandaan ang nangyari. Pagkalipas ng isang buwan, binisita ni Yoki si Mummer sa guild para sa bagong quest ng Clover dahil tapos na ang kanilang suspensyon. Kaya, palihim na sinabi ni Mummer sa kanya na may natuklasang bagong piitan. Nagulat siya nang marinig ito dahil matagal na mula nang matuklasan ang isang bagong piitan. Kaya, tinanong niya ang lokasyon nito at nalaman niyang malapit ito sa lungsod ng kalakalan ng Duna. Pagkatapos ay naisip niya kung dapat ba itong imbestigahan ng Clover dahil sa palagay niya ay lilikha ito ng maraming ingay para sa kanilang live stream, ngunit sinabi sa kanya ni Mummer na matutuwa rin ang kaharian na tingnan nila ito. Pag-uwi niya, kinausap niya si Selk tungkol sa bagong quest,
at sumagot ito na gagawin nila ang anumang desisyon niya dahil siya ang kanilang pinuno. Kinabukasan, tumungo ang Clover sa lungsod ng Duna para sa kanilang susunod na quest. Nang makarating sila sa Adventurers Guild ng Duna, inutusan ni Yoki ang ibang mga babae na magpahinga sa pub ng lungsod, habang sinundan siya ni Selk upang makipagkita sa Guildmaster. Pagkatapos nito, nakipagkita sina Yoki at Selk kay Maniela, ang Guildmaster na ang ilong ay kayang harangan ang araw. Ibinalita nila sa kanya ang dahilan ng kanilang pagbisita sa lungsod, at inutusan niya silang isumite ang anumang makita nila mula sa kanilang quest ng wastong dokumentasyon. Ipinaalam sa kanya ni Selk na magpapahinga sila ng 3 araw bago pumasok sa piitan. At pinuri ni Maniela ang kanilang mahusay na pagpili, idinagdag na naiintindihan niya kung bakit sila ang mga paborito ni Binwood. Nang makita ang pagkalito ni Yoki, ipinaliwanag ni Maniela na si Binwood ang kanyang unang kaibigan at kaibigan din niya ang paborito nitong tiyuhin, na nag-iwan kay Yoki na nagulat. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mapa ng lungsod upang hindi sila maliga, at pinasalamatan nila siya sa kanyang pagkabukas palad. Pagkatapos ng pulong, tumungo sina Yoki at Selk sa pub upang makipagkita sa iba. Pagdating doon, nadatnan nila ang iba na nakikipagtalo sa mga kakaibang lalaki mula sa isang dayuhang lupain na nagngangalang Salateria. Mabilis na nakialam si Yoki at ipinaliwanag ni Nene na sinubukan silang pilitin ng mga lalaki na magsali ng inumin para sa kanila. Sinubukan ni Yoki na sabihin sa mga lalaki sa kanilang wika na hayaan na lang ang mga babae, ngunit ang sinabi niya ay ikinagulat ng mga lalaki at ni Rain, na naiintindihan din ang kanilang wika dahil ipinahihiwatig nito na binabasag niya sila gabi-gabi. Iniwan sila ng mga lalaki, ngunit nais ng mga babae na magpatuloy ang pagtatalo upang mapapante sila sa kabilang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, tumungo silang lahat sa inn na kanilang tutuluyan, at ipinaliwanag ni Yoki sa mga babae na ang mga lalaki ay talagang itinuturing ang mga babae bilang ari-arian dahil iyon ang kanilang kultura. Nalilito, tinanong ng mga babae kung bakit sila umatras ng walang laban noon, at sumagot siya na iyon ay dahil malamang iniisip ng mga lalaki na ari-arian niya sila. Pagdating sa inn, mainit silang tinanggap ni Fina, ang tagapangalaga ng inn, at idinagdag na isa talaga siyang tagahanga ng kanilang trabaho. Dahil sa paghanga, nagpasalamat din ang iba sa kanya sa pagtanggap sa kanila, at pinag-usapan nila kung gaano katahimik ang kapaligiran. Kinabukasan, nagpulong sina Yoki at Selk kasama ang mga babae kung paano planuhin ang kanilang pagpasok sa bagong piitan. Ipinaliwanag ni Selk na ang tanging impormasyon na mayroon sila ay ang unang palapag ng piitan, na isang daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa, ngunit dapat silang maging alerto dahil maaaring makasalubong nila ang mga halimaw sa daan. Idinagdag din niya na ang ibang mga grupo ay mag-iimbestiga sa piitan. Kaya, magiging labanan ito kung sino ang unang makakarating sa pinakamataas na palapag ng piitan. Pagkatapos ay ipinakita ni Yoki sa kanila ang larawan ng 2 grupo na inaasahang makakalaban nila at sinabihan silang ituring ang misyon bilang isang masayang hamon sa halip na isang kompetisyon. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Maniela sa lawa malapit sa piitan para sa karagdagang impormasyon. At sinabi sa kanila ni Maniela na siya at ang mga iskolar mula sa Royal Academy ay magbabantay sa kanila habang sinisimulan nila ang misyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na kung magagawa nila ng maayos ang trabaho, mapapangalanan nila ang piitan at ang pakikinig dito ay nagpapalakas ng kanilang moral. Nang makarating sila sa pasukan ng piitan, sinimulan ng kamera ang pagre-record at lahat sila ay bumati sa mga tao ng kaharian, ipinaliwanag kung tungkol saan ang kanilang susunod na misyon. Pagpasok sa piitan, naglakad sila sa hagdan habang pinapanood sila ni Maniela at mga iskolar mula sa Royal Academy sa pamamagitan ng livestream. Maya-maya ay napansin nila ang isang kakaibang kadena, kaya chinarge ni Yoki ang mga babae gamit ang kanyang mga spell at nagmadali silang atakihin ang kadena. Habang naroon, napansin ni Yoki at Rain na ang kadena ay may malakas na resistensya. Kaya, naglagay si Yoki ng maraming spell sa kadena upang pahinain ito, sa gayon ay binigyan si Marina ng pagkakataong hatiin ito sa 2. Pagkatapos ng laban, tinanong ni Yoki sina Rain at Selk kung alam nila kung bakit ang isang ordinaryong kadena ay kumikilos na parang isang galit na gladiator, at sumagot sila na pakiramdam nila ay parang sinapian ito ng isang bagay. Kaya, pinulot nila ang mga labi ng kadena upang ipakita sa Royal Academy para sa karagdagang mga pahiwatig.
Habang ginagawa ito, napansin ni Yoki ang isang singsing sa mga labi. Kaya, idinagdag din nila ito sa koleksyon. Pagkatapos nito, inalok ni Nene na suriin ang lugar. At habang paalis siya, nag-aalala si Yoki na baka makasalubong pa rin nila ang mas malalakas na halimaw sa daan dahil mahirap harapin ang kadena. Idinagdag din ni Marina na naramdaman niyang tao ang kadena habang nilalabanan niya ito. Kaya napagpasyahan ni Yoki na maaaring may isang uri ng demonyong pagsapi doon. Nang sandaling iyon, bumalik si Nene upang sabihin sa kanila na natagpuan niya ang pugad ng kadena. Pagdating sa pugad, nagkomento si Yoki na ang silid ay mas mukhang isang pad ng mga binata kaysa sa pugad ng halimaw. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang journal na may mga kakaibang sulatin, kaya umaasa silang matuto ng higit patungkol dito pagbalik nila. Habang palabas, biglang nakaramdam si Yoki ng kakaibang sensasyon na nagpapaalala sa kanya kay Simon, kaya naman nag-alala ang iba para sa kanya. Mabilis siyang nakabawi at iminungkahing magpahinga muna sila. Gumamit si Rain ng damit para takpan siya habang nagpapahinga at tiniyak sa kanya na maaari siyang sandalan nito para sa suporta kung kailangan niya. Di nagtagal, nagising si Yoki mula sa pagtulog at ipinaliwanag niya sa kanyang mga nag-aalalang kaibigan na ang liwanag sa piitan ay nagpapaalala sa kanya ng kulay ng langit noong nilabanan niya si Simon at na-trauma siya dahil dito. Agad siyang niyakap ng mga babae at sinabihan siyang laging maging bukas sa kanila tuwing may pinagdadaanan siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapaalala sa kanila at nangakong pagbubutihin pa niya ang hinaharap. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matagpuan nila ang kanilang sarili sa isang inabandonang lungsod na may mga gusaling mukhang mataas ang kanilang credit score. Inutusan sila ni Yoki na bumalik upang mapag-usapan nila ito kay Maniela at sa mga iskolar, ngunit may narinig silang kakaibang boses, na nagdulot sa kanila na maghanda para sa labanan. Nang sandaling iyon, isang matandang lalaki na nagngangalang Logie ang nagpakilala at ipinakilala ang kakaibang lungsod sa kanila bilang ang Gladshim. Naguguluhan, tinanong ni Marina kung siya lang ba ang nakatira sa lungsod, ngunit sumagot siya na ang hari at ang mga tao sa lungsod ay nasa paligid. Nagtaka si Yoki kung bakit hindi nila sila makita, ngunit tumanggi si Logie na magbigay ng karagdagang impormasyon at nawala. Habang papalabas sila ng Gladshim, itinuro ni Marina ang kanilang atensyon sa isang sugatang babae. Kinabukasan, nagulat si Yoki nang malaman ni Maniela at ng mga iskolar na hindi nagpakita si Logie sa livrim. Pagkatapos niyang makipagkita kay Maniela, bumalik si Yoki upang makipagkita sa iba para lamang malaman na nakatanggap si Rain ng isang sulat mula sa kanyang lolo na nagsasaad na dapat niyang pakasalan ang pangalawang prinsipe ng Salateria kapalit ng isang alyansang pampulitika. Dahil sa inis, hindi makapaniwala ang mga babae na biglang natagpuan siyang kapaki-pakinabang ng kanyang lolo matapos siyang itapon noon dahil sa pagiging anak sa labas. Inosenteng nagtanong si Marina kung maaari nilang balewalain ang sulat dahil wala man lang pangalan ni Rain dito. Kaya iminungkahi ni Yoki na gawin nila iyon. Dahil doon, sinunog nila ang sulat at niyakap ni Rain si Yoki dahil sa pagliligtas sa kanyang ulo. Pagkatapos ay hiniling ni Yoki kay Nene na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa prinsipe at pumayag siya. Di nagtagal, tinanong ni Yoki si Rain kung gusto ba niyang pakasalan siya. Bagamat nagulat si Rain sa tanong, patuloy na ipinaliwanag ni Yoki kung paano ito magiging pansamantala lamang at ginagawa lamang niya ito dahil ayaw niyang may sinumang Saturday Orion na angkinan ang pagmamayari nito. Namula, tinanggap ni Rain ang kanyang alok at nagyakapan sila. Kinabukasan, sinabi ni Maniela kay Yoki na naaprubahan na ang kasal nila ni Rain at kinutya siya kung wala siyang anumang nakatagong plano sa likod nito, kaya nahuli ang inosenteng si Yoki. Di nagtagal, bumalik si Yoki at ang mga babae sa Gladsham upang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Pagdating doon, nakakita sila ng mga halimaw na may isang mata na nakakabit sa mga pader sa pasukan. Hindi pinansin ni Nene ang mga halimaw at pumunta sa lungsod, ngunit pinatigil siya ng mga halimaw sa kanyang kinatatayuan at muntik na siyang gawing pananghalian, ngunit agad siyang iniligtas ni Yoki. Nagmadali ang ibang mga babae upang tingnan siya habang patuloy na nakatitig si Nene sa gulat kung gaano siya muntik nang ipadala sa kabilang buhay. Inutusan ni Yoki ang mga babae na ihanda ang kanilang mga gamit upang mapaslang nila ang mga halimaw at sumunod sila. Pagkatapos ay inatake nila ang halimaw sa isang matinding laban na tumagal ng ilang minuto hanggang sa matalo sila ni Marina.
Pagkatapos ng laban, nakahanap si Yoki ng isa pang singsing at itinago ito bago napansin ang kakaibang kilos ni Marina. Pinuntahan niya ito para tingnan, ngunit sinabihan siya ni Marina na bigyan siya ng oras para ayusin ang sarili. Di nagtagal, kumain na lang sila ng tanghalian, at ginamit ni Marina ang pagkakataong iyon para aminin kung paano niya naramdaman na mga tao pala ang mga halimaw na hiniwa niya kanina. Idinagdag pa ni Selk na sa tingin niya ay kakaiba ang piitan dahil ipinapaalala rin ito sa kanya ang bukas na parang kung saan nila nakilala si Persephone. Pagkatapos ay nagbigay ng kanilang opinyon ang iba kung paano rin nila nararamdaman na kakaiba ang piitan. Nag-aalala, tinanong ni Selk si Yoki kung paano, at sinabihan sila ni Yoki na tingnan ang buong lungsod mula sa rooftop. Pagdating sa rooftop, namangha sila na ang isang magandang lungsod tulad ng Gladshim ay nasa loob ng isang piitan. Pagkatapos nilang lumabas ng piitan, naisip ni Yoki kung guni-guni nga ba si Loji dahil hindi nila ito mahanap kahit saan. Nang sandaling iyon, nilapitan sila ni Loji at tinanong ni Yoki kung ang mga halimaw na kanilang nakakasalubong ay dating mga tao. Tumanggi si Loji na magbigay muli ng diretsyong sagot, kaya tinanong ni Rain ang tungkol sa mga singsing na kanilang natagpuan. Sumagot si Loji kay Rain na alam na niya ang sagot doon at nawala. Nalilito, nagsimula silang magtaka kung anong uri ng nilalang si Loji. Pagkalipas ng ilang oras, dumalo si Yoki sa isang pulong kasama sina Maniela at Bud Iman, ang supervisor ng Royal Academy, tungkol sa pinakabagong natuklasan ng kanyang grupo. Habang ginagawa ito, nalaman ni Yoki na ang singsing na kanilang natuklasan ay nasuri na at may mataas na posibilidad na pagmamayari ito ng mga tao. Dagdag pa ni Yoki na naramdaman din ni Marina na nakikipag-ugnayan siya sa mga tao habang hinihiwa ang mga halimaw. Kaya, iminungkahi ni Bud Iman na pansamantala nilang ipagpaliban ang investigasyon upang maging mas ligtas at hayaang magdesisyon ang gobyerno kung dapat bang silyuhan ang piitan or hindi. Pagkatapos ay inutusan niya si Yoki na maghintay muna upang makita kung hihilingin pa rin sa kanyang grupo na imbestigahan muli ang piitan. Pagkatapos ng pulong, biglang huminto si Nene kay Yoki upang sabihin sa kanya na ang sugatang babae na minsan nilang iniligtas mula sa piitan ay kumikilos ng kakaiba. Agad siyang nagmadali sa kanilang kampo at nakita ang iba na nakatitig sa babae na ngayon ay kumikinang na para siyang isang anghel. Nang mapansin ang presensya nito, tinawag ng babae ang kanyang pangalan at nagpakilala bilang si Ronnie, ang ginintoang priestess. Binalaan siya nito na ang kanyang mundo ay malapit nang alisin ang mga hindi gustong bagay dito. At dahil ang mundo niya ay bumangga sa kanya, ang buong mundo niya ay maaaring masira sa proseso. Sinabihan din niya sila na humingi ng karagdagang impormasyon kay Loji tungkol sa bagay na ito. Naguguluhan, tinanong ni Marina kung bakit niya sila tinutulungan, ngunit sinabihan lang niya si Yoki na itigil ang pagkawasak kung ayaw niyang makitang gumuho ang mundo niya na parang isang lumang cookie. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa mga bisig ni Yoki at tumigil sa pagkinang, kaya nagulat ang iba. Tinanong ni Yoki si Ronnie kung naaalala niya ang nangyari at ipinaalam sa kanya ni Ronnie na ang kanyang kumikinang na sarili ay isang piraso lamang ng isang taong naninirahan sa kanya. Tinapik ni Yoki ang kanyang ulo bilang tugon at sinabihan ang iba na hayaan silang magtrabaho upang ihinto ang pagkawasak ng kanilang mundo. Nang sumunod na linggo, nakipagkita si Yoki kay Bed Abori, ang direktor ng Royal Academy na nakatanggap ng ulat ni Bud Iman at nag-aalala siya tungkol sa pahayag ni Yoki. Kinumpirma na kailangan talaga nilang kumilos ng mabilis sa bagay na ito, inalok ni Bed Abori na ibigay kay Yoki ang bayani kung pipiliin niyang iligtas ang mundo. Bagamat nagdududa si Yoki sa pagtanggap sa papel dahil sa pakiramdam niya ay napakabigat nito para sa kanya. Hinikayat siya ni Bed Abori na gawin ito, na nangangakong bibigyan siya ng anumang suporta na kailangan niya. Kaya nagpa siya si Yoki na kausapin ang mga miyembro ng kanyang grupo tungkol sa alok. Pag-uwi, nagsalita si Yoki kay Rain, na humikayat sa kanya na gawin ito. Niyakap din siya nito at ipinangako sa kanya na kung sakaling magbago ang mga bagay-bagay, hindi siya aalis sa kanyang tabi. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Yoki at iba pang mga bayani mula sa mga piling grupo ng impormasyon mula kina Bed Abori, Maniela, at Bud Iman kung paano magtutulungan upang ayusin ang Gladshim bago nito sirain ang kanilang mundo. Pagkatapos ng briefing, tinanong ni Zachard, ang bayani ng isa sa iba pang mga grupo, kung bakit dapat kasama sa kanila ang isang mababang ranggo na grupo tulad ni Yoki.
Sumagot si Bedabori na matagumpay na naimbestigahan ng grupo ni Yoki ang achromatic darkness, kaya mas may kakayahan sila kaysa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, inaangkin ni Zachard na ang achromatic darkness ay parang Disney World kumpara sa mga piitan na naimbestigahan ng kanyang grupo. Agad na sinalungat ni Lucint ang pahayag ni Zachard sa pamamagitan ng paggigiit na ang achromatic darkness ay mas mahirap kaysa sa kanyang iniisip. Sinubukan ni Zachard na makipagtalo sa kanya, ngunit pinigilan sila ni Maruna, isa pang bayani, at sinabihan silang magtuon sa gawain. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Yoki upang magplano kasama ang iba pang mga babae kung paano isasagawa ang investigasyon sa Gladshims. Habang ginagawa ito, iminungkahi ni Rain na dapat nilang isama si Ronnie dahil dati siyang naninirahan sa lungsod, at nagpa siya si Yoki na pumayag dahil bihira si Rain na magbigay ng mga mungkahi. Ilang sandali pa, nagtipon ang lahat ng partido sa pasukan ng Gladshim at nakita lamang si Logie na nagbabantay dito. Binati ni Logie si Ronnie, ngunit nagtago si Ronnie sa likod ni Marina dahil wala siyang maalala tungkol kay Logie. Pagkatapos ay lumapit si Yoki upang pag-usapan kung paano sinabihan sila ng gininto ang priestess na bigyan siya ng karagdagang impormasyon. Sa halip na magtapat, binuksan ni Logie ang gate ng Gladsham para sa kanila at sinabihan silang samahan siya. Iminungkahi ni Lucint na maghintay ang ilan sa mga miyembro ng grupo habang ang iba ay sumunod kay Logie dahil wala siyang tiwala sa kanya. Sumunod sila at isang grupo na binubuo ng Clover, Ronnie, Lucint, at isang matandang salamangkero na nagngangalang Muria ang sumama kay Logie papunta sa maharlikang archive ng lungsod. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Logie na umaasa siyang mahahanap nila ang mga sagot sa anumang hinahanap nila. Ngunit inaangkin ni Muria na iniiwasan ni Logie ang kanilang mga tanong dahil wala siyang mana para sagutin ang mga ito. Tinanong ni Yoki si Muria kung bakit parang sigurado siya. At sumagot si Muria na nakikita niya na may malakas na mana si Logie sa loob niya na pumipigil sa kanya na ipahayag ang talagang gusto niyang sabihin. Kaya malamang itinago niya ang anumang gusto niyang sabihin sa maharlikang archive. Pagkatapos ay gumamit si Rain ng spell para makuha ang librong naglalaman ng mga sagot at tinawag niya ang kanilang atensyon sa isang libro at isang bagay na kakaiba sa drawer ng mesa. Mabilis na nagmadali sina Nene at Marina na kunin ang mga ito habang pinag-uusapan ni Celt kung paano niya nararamdaman ang presensya ng ilang kakaibang espirito sa archive. Pagkatapos ay bumuo si Celt ng isang spell upang makipag-ugnayan sa kanila at isang espirito ng libro ang lumipad patungo sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Celt kina Yoki at Rain na babasahin niya ang libro para sa mga clue. Kaya't humingi sila ng pag-excuse upang makipagkita kina Nene at Marina. Pagdating sa kanila, isiniwalat ni Nene na nakakita siya ng isang susi na maaaring magbukas ng librong natagpuan ni Marina. Kaya binuksan nila ang libro at nakita nilang mahirap itong intindihin ang nilalaman nito. Sumali si Selk sa kanila upang sabihin sa kanila na siya na ngayon ay matalik na kaibigan ng espirito ng libro at ang espirito ay maaaring makatulong sa kanilang misyon. Upang patunayan ang kanyang punto, hinawakan niya ang kamay ni Yoki at dinala sila ng espirito sa ibang dimensyon kung saan ito ay nagbago ng sarili bilang isang dragon. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na ang librong binabasa ni Yoki ay mapanganib, ngunit nagmakaawa si Yoki dito na tulungan siyang maunawaan ang libro. Kaya, dinala siya ng espirito sa ibang dimensyon kung saan ipinaliwanag ito sa kanya ng may akda ng libro, na siyang hari ng lungsod. Nang bumalik si Yoki sa iba, ipinaliwanag niya na itinatampok ng libro ang mga pamamaraan na nagdudulot ng magkakasunod na reaksyon para sa maraming spell. Ipinaliwanag din ni Muria sa kanila ang isang aklat na natagpuan niya. Sinabi niya sa kanila na itinatampok ng aklat kung paano dating kabisera ng mga Diyos sa ibang mundo ang Gladsham hanggang sa isang pangyayaring Samire sa lungsod, kaya naman nakaisip ang hari ng isang plano upang tulungan ang kanyang mga tao na makatakas. Nang marinig ito, itinuro ni Yoki na inilarawan ng aklat na kasama niya ang proseso ng paggawa ng mahika na nagkakaloob ng mga kahilingan. Kaya, malamang na naghahanda ang hari ng paraan upang malampasan ang pangyayaring Samire sa lungsod noong panahong iyon. Kinabukasan, binigyang alam ni Yoki, Rain, at Muria si Bedabori at ang iba pa. Para maging malinaw ang kwento, kinumpirma ni Bedabori na ang piitan ay isang lungsod mula sa ibang mundo na kilala bilang Gladshim. At sinusubukan ng hari na iligtas ang lungsod at ang mga tao nito sa pamamagitan ng paglikha ng isang mahika na maaaring magdala sa kanila sa ibang mundo.
Gayunpaman, kalaunan ay nawala ang mga tao. Kaya, sinakop ng mga kakaibang halimaw ang bayan. Mabilis na itinama ni Yoki na ang mga halimaw ay ang mga tao talaga ng Gladsham, ngunit nalito lamang nito si Bedabori. Kaya, ipinakita sa kanila ni Yoki ang isa sa mga singsing na nakuha niya mula sa halimaw, at si Rain ay naghagis ng isang spell na nag-convert ng singsing sa isang projector na tumutulong kay Bedabori at sa iba pa na makita ang lungsod ng Gladsham. Nang makita ito, tinanong ni Bedabori kung ang kapakinabangan ng singsing ay para magpakita ng mga imahe, ngunit sumagot si Yoki na ang singsing ay talagang nagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga tao ng Gladsham. Idinagdag ni Moria na ang kanilang mga natuklasan ay nagpapakita na ginawang halimaw ng hari ang mga tao dahil inakala niyang mas mapapadali nito para sa kanila ang pagtawid sa ibang dimensyon. Sinabi rin niya kay Bedabori na ang hari ay nagtataglay ng isang partikular na ginto. Idinagdag ni Yoki na nalaman niya na ang ginto ay nagbigay ng kahilingan ng hari at nilikha ang mga singsing na kalaunan ay ibinigay ng hari sa kanyang mga tao na may pag-asang makakatulong ito sa kanila na makatawid sa ibang mundo. Gayunpaman, ang proseso ng mahika ay hindi perpekto, kaya ang mga tao ay naging mga halimaw, habang ang Gladsham ay nagpakita sa kanilang mundo bilang isang piitan. Tinanong ni Bedabori kung ayos lang ba sa kanila na iwan ang Gladsham kung ano ito, ngunit sumagot si Yoki na kailangan nilang sirain ito dahil nagbabala ang gininto ang priestess na maaaring sirain ito ang kanilang mundo. Nang marinig ito, binigyan ni Bedabori si Yoki ng pahintulot na sirain ang piitan. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik sina Yoki at Rain sa kanilang tuluyan, ngunit pinigilan sila ni Bren, ang tiyuhin ni Rain, na gustong piliting kunin si Rain dahil gusto niyang pakasalan nito ang pangalawang prinsipe ng Salitaria. Mabilis na gumamit si Yoki ng spell para pigilan ang mga gwardya ni Bren sa pagkuha kay Rain, at nainis si Bren dahil dito. Kaya, nangako siyang gagawin ang lahat para makuha si Rain dahil ipinangako na siya ng kanilang pamilya sa prinsipe. Sumagot si Yoki na walang konkretong ebidensya na nagpapatunay na si Rain ay mula sa kanilang pamilya dahil palagi na nilang itinuturing siyang anak sa labas. Kaya, kung nais ng pamilya na makipag-alyansa sa prinsipe, dapat silang bumuo ng isang plano na hindi kinasasangkutan ni Rain. Gayunpaman, hindi pinansin ni Bren si Yoki at sinubukang hikayatin si Rain, ngunit gumamit si Rain ng isang spell na naging dahilan upang maging runway ng paliparan ang halos kalbong buhok ni Bren. Sa takot na mawala ng natitirang buhok ni Bren, hinayaan niya sila. Pagkatapos umalis ni Bren, nagpasalamat si Rain kay Yoki sa pagtangkilik sa kanya at sumagot si Yoki na tinutulungan lang niya ang isang kaibigan. Di nagtagal, dumating si Bren sa tahanan ng prinsipe upang humingi ng mas maraming oras at kumbensihin si Rain na pakasalan siya. Pinagbigyan ni Mastuma, ang prinsipeng pinag-uusapan, ang kahilingan ni Bren, ngunit idinagdag na dapat niyang kunin ang lahat ng mga babaeng nakakasama ni Bren dahil sa palagay niya ay maaari nila siyang pasayahin sa kabilang silid nito. Sa una ay tinanggihan ni Bren ang alok, ngunit nang mangako si Mastuma na babayaran siya ng 5 beses ng kanyang itinakdang halaga, mabilis niyang tinanggap ang alok. Samantala, ipinaalam ni Yoki sa mga babae na ang tanging paraan upang sirain ang Gladsham ay ang pagkuha ng ginto sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod. At tiniyak sa kanya ng mga babae na kaya nila ang gawain. Pagkalipas ng ilang araw, biglang inalerto ni Maniela si Yoki at ang mga babae na pilit na dinala ng grupo ni Zachard si Ronnie sa Gladsham. Kaya, nagpa siya silang harapin si Zachard para sa dahilan sa likod ng stunt. Di nagtagal, nagtipon ang lahat sa harap ng piitan. Sinabi ni Yoki kay Maniela na aabangan nila ang ginto matapos silang makatakas mula sa grupo ni Zachard. Kaya, sinabihan sila ni Maniela na mag-ingat tungkol dito. Tiniyak din ng ibang grupo kay Yoki na mayroon silang mga ito bilang backup kung sakaling magkaroon ng masamang balak. At dahil sa katiyakang iyon, tumungo sila sa Gladsham. Pagpasok sa loob, nakasalubong nila ang mga halimaw na may isang mata, kaya sinabihan ni Marona ang iba na iwan ang mga halimaw sa kanyang grupo at ipagpatuloy ang misyon. Sumunod ang iba at patuloy na tumakbo hanggang sa makasalubong nila ang mga halimaw na nakadamit sundalo. Sinabihan ni Lucint ang grupo ni Yoki na magpatuloy habang nanatili siya sa kanyang grupo upang harapin ang mga halimaw. Nagpasalamat si Yoki sa kanya at nang maaga ng atensyon ng kanyang grupo ang mga halimaw, nagmadali ang grupo ni Yoki papunta sa kastilyo ng hari.
Sa loob ng kastilyo, napansin ni Nene gamit ang kanyang cut skills na ang pagtakbo ay dinala sa maharlikang silid ng hari. Pagkatapos ay naglakad sila patungo sa silid ngunit biglang nagpakita si Loji sa harap nila. Ipinaalam ni Yoki kay Loji na nalaman niyang anak siya ng hari matapos magsaliksik sa archive. Idinagdag pa niya na alam niyang kamag-anak din ni Ronnie ang hari at kinumpirma ni Loji na si Ronnie talaga ang susi sa pagtatapos ng mahika na nakatali sa Gladsham bago ito nawala. Di nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng silid ng hari at tinawag ni Selk ang espiritu ng libro upang tulungan silang suriin kung ligtas nang pumasok sa loob. Samantala, ipinagdiriwang ni Zachard at ng kanyang grupo ang mga alahas na kanilang natagpuan sa silid. Kaya, nang biglang suwayan sila ng grupo ni Yoki para tanungin si Ronnie, tinitigan siya ni Zachard ng may pagkainis. Mabilis na itinuro ni Marina ang atensyon ni Yoki sa kung sino ang nakaupo sa trono, at nagulat sila nang makita na ang hari pala ay nasa anyong zombie kasama si Ronnie na nakahiga sa tabi niya. Agad silang nagmadali upang iligtas si Ronnie, ngunit hinaranggan sila ng grupo ni Zachard na maabot siya. Pagkatapos ay ipinagmalaki ni Zachard na nasakop na ng kanyang grupo ang piitan dahil ibinigay na nila si Ronnie sa hari. Nagalit si Yoki nang marinig ito dahil tinatreto ni Zachard ang misyon na parang isang kompetisyon, ngunit nanatiling kalmado si Zachard at sinabihan si Yoki na ibuhos ang kanyang galit sa pag-aalaga sa kanyang mga kasamahan. Sinubukan ni Selk na kausapin si Zachard ng may katuturan, ngunit galit na sinabihan siya ni Zachard na tumahimik dahil naniniwala siyang sinusubukan nilang agawin ang Duna mula sa kanila sa pamamagitan ng pag-arte na makapangyarihan. Pagkatapos ay kinamumuhian ng mga babae si Zachard dahil sa pagseselos sa kanilang aura, at ito ay lalong nagpamula kay Zachard, kaya sinabihan niya ang hari na bigyan ng kapangyarihan ang kanyang grupo na salakayin sila. Itinaas ng hari ang kanyang tungkod bilang tugon at ang ginto sa ibabaw ng kanyang trono ay lumiwanag, kaya tuluyang natigilan si Yoki. Ang ginto ay nagbigay ng kapangyarihan sa grupo ni Zachard sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga singsing at inutusan ni Zachard ang kanyang mga miyembro na salakayin sila. Sumunod ang kanyang mga miyembro, ngunit ipinagtanggol ng mga babae ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mga miyembro. Nagulat si Zachard nang makita kung gaano kalakas ang mga babae at sinabi sa kanya ni Marina na nakikita niya ang biyayang natanggap nila mula kay Yoki sa aksyon. Pagkatapos ay hiniwa niya ang kanyang espada sa isang iglap, dahilan para tumakbo siya para sa kanyang buhay. Habang nasa daan, bigla siyang nagiba sa isang nakakatakot na halimaw na may mukha na tanging ang kanyang ina lamang ang makakaibig, kaya't nakumpirma ni Yoki na ang singsing nga ay nagpabago sa mga tao tungo sa mga halimaw. Agad na tinawag ni Yoki ang mga babae upang magtipon sa paligid niya para sa kaligtasan, at sumunod sila. Pagkatapos ay sinugod niya sila, at sinimulan nilang labanan ang buong grupo ni Zachard na ngayon ay naging mga halimaw na. Habang nagaganap ang proseso, sumama sa kanila si Lucint, at mabilis na ipinaalam ni Nene sa kanya ang nangyari. Habang nagaganap ito, dumating ang iba pang kasama ni Lucint at ni Marina at sumama sila sa laban. Ginamit ng kasama ni Yoki ang pagkakataong iligtas si Ronnie, ngunit hinaranggan sila ng hari. Mabilis na gumamit si Yoki ng maraming spell upang pahinain ang hari, kaya binigyan si Marina ng pagkakataong hiwain ang hari, ngunit naharangan ito ng hari. Nagdulot ito ng pagdurugo ng marka sa mukha ni Yoki, at sa palagay niya ay dahil ginamit niya ang kapangyarihan ni Persephone upang palakasin ang kanyang spell. Patuloy na inatake ni Marina ang hari hanggang sa marinig niya si Selk na sabihin sa kanya na umiwas, kaya ginawa niya ito, at ang hari ay natabunan ng apoy mula sa spell ni Selk. Gayunpaman, nanatiling hindi naapektuhan ang hari. Kaya't ginulo ni Nene ang hari, kaya't lumikha ng pagkakataon si Marina na hiwain siya. Pagkatapos ay gumamit si Rain ng spell upang tuluyang wakasan ang hari. At nang matapos niyang bigkasin ang spell, ang hari ay nagliyab. Gayunpaman, sinubukan ng apoy na maabot si Yoki at ang iba pa. Kaya mabilis na gumamit si Yoki ng spell ng tubig upang protektahan sila. Matapos hamupa ang apoy, nakita nila na ang hari ay naging abo at isang singsing ang naiwan. Pinanumbalak ni Yoki ang mana ni Rain upang matulungan siyang mabawi ang mana na nawala niya nang gamitin niya ang spell at sinabihan si Marina na bantayan siya habang pupunta ito upang sirain ang ginto. Gayunpaman, itinoon ni Ronnie ang kanyang pansin sa mga labi ng hari na unti-unting nabubuhay muli. Kaya,
Mabilis niyang tinawag ang kapangyarihan ni Persephone upang basagin ang singsing dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Ronnie kay Yoki na tutulungan niya ito sa pagsira ng ginto dahil siya ang gininto ang priestess. Kaya, kahit nahawakan niya ang ginto, hindi siya masasaktan. Pumayag si Yoki, ngunit sinubukan ng mga babae na hikayatin siyang huwag na lang gawin ito dahil wala siyang mga katangian ni Ronnie. Isang nag-aalalang Rain ang humarap kay Ronnie upang sumama sa kanila sa pagmamakaawa kay Yoki ngunit sinabi ni Ronnie sa kanya na sa tingin niya ay espesyal siya. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Rain at niyakap para sa swerte. Tinapik ni Yoki ang kanyang ulo bilang tugon, nangakong hindi masasaktan, ngunit sumama sina Marina at Selk sa yakap. Dahil sa pakiramdam na naiwan, sinabi ni Nene kay Yoki na hihintayin niya ang kanyang pagbabalik upang makapag-isa silang gumugol ng isang araw. Tumanggo si Yoki bilang tugon ngunit naputol ang kanilang oras ng pagsasama upang ipaalam sa kanila na aalis na sila dahil natapos na nila ang kanilang laban sa grupo ni Zachard. Pagkatapos nilang umalis, naglakad sina Yoki at Rain patungo sa ginto at natagpuan nila si Logie na nakaupo sa trono ng kanyang ama. Gayunpaman, tiniyak sa kanila ni Logie na hindi siya isang mandirigma tulad ng kanyang ama at ipinaliwanag na ang gintong nakikita nila ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kalaunan ay napunta ito sa mga kamay ng hari. Pagkatapos ay nagtulungan sina Yoki at Rain upang sirain ang ginto. Sa proseso, biglang naalala ni Yoki kung paano niya ginawang amoeba si Simon, at naisip niya na dahil si Simon ay immortal, malamang na lumampas na siya sa panahon upang maging ginto. Gamaan ang loob niya na ang pagkawasak ng ginto ay haantong sa kasawian ni Simon, kaya't ginamit niya ang kanyang huling spell, dahilan para mabasag ang ginto hanggang sa maglaho ito. Agad na bumalik ang Gladshim sa orihinal nitong anyo, kasabay ng pagpapalim ni Logie kina Yoki at Ronnie habang siya ay bumabalik sa kabilang buhay. Pagkatapos umalis ni Logie, sinabihan ni Yoki si Ronnie na samahan siya, at malugod siyang sumunod sa kanya dahil wala na siyang tirahan ngayon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sina Yoki at Ronnie sa inn, ngunit niyakap ni Selk at Marina si Yoki na parang kakabalik lang niya mula sa unang digmaang pandaigdig. Naguguluhan, pinasalamatan sila ni Yoki sa kanilang mainit na tugon at tinanong kung bakit sila umaarte na parang isa siyang nabuo ang nawawalang alagang hayop, ngunit nalaman niya na 2 linggo na pala siyang wala. Nagulat siya dahil inakala niyang kalahating araw lang sila sa Gladshim at naisip niya kung ganoon nga ba kayang tawirin ni Simon ang libu-libong taon para maging isang Golden Gladem. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagpapaalala sa kanila, ngunit napagtanto niyang hindi niya mahanap sina Nene at Rain sa kanila. Mabilis na nag-alok si Marina na isama si Ronnie sa bahay tuluyan at sinabi ni Selk kay Yoki na 2 araw nang wala si Rain. Pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang isang sulat mula kay Rain at nabasa niya na hinanap pala siya nito. Ipinaalam din ni Selk sa kanya na may isang tao mula sa pamilya ni Rain ang naghatid ng sulat at sinabihan silang bisitahin si Rain sa mansyon ni Mastuma kung nais nila itong makita. Nangako si Yoki na ibabalik niya si Rain, kaya sinabihan niya itong mag-ingat at ipinaalam din sa kanya na pumunta si Nene para magmanman sa lugar. Di nagtagal, nakatagpo ni Yoki si Nene sa pasukan ng mansyon ni Mastuma. At nang sinubukan nilang atakihin ang mga gwardya sa pasukan nito upang malayang makapasok, ipinaalam sa kanila ng mga gwardya na inaasahan na nila si Yoki, na nag-iwan sa kanila ng pagkagulat. Pagkatapos ay pumasok si Yoki sa mansyon at nakilala si Mastuma na humihingi ng kanyang misyon. Ipinaliwanag ni Yoki na naroon siya para kunin si Rain, ngunit dahil dito ay inakusahan siya ni Mastuma ng kawalang galang dahil naniniwala siyang pag-aari na niya si Rain. Nang sandaling iyon, pumasok si Rain at nagulat si Yoki nang makita siyang nakadamit na parang naglalakbay sa panahon ng paraon. Niyakap siya ni Rain dahil hindi niya ito napansin habang sinasabi sa kanila ni Mastuma na malaya nang umalis si Rain dahil nanalo ito sa kanilang pastahan. Nang makita ang pagkalito ni Yoki, ipinaliwanag ni Mastuma na nagpustahan sila na kung masasawi si Yoki, pakakasalan niya ito. Inakusahan ni Yoki si Rain ng isang bagay na napakabaliw, ngunit sumagot si Rain na sigurado siyang magiging maayos ang lahat para sa kanya. Dagdag pa ni Mastuma na dahil kasal na sila, hindi niya siya maaaring sapilitang kunin dahil pag-aari na ito ni Yoki. Nang sandaling iyon, pumasok si Bren para hingin ang kanyang bayad, ngunit inakusahan siya ni Mastuma ng panlilinlang sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagsasabi sa kanya na pag-aari ni Yoki si Rain at nangako na parurusahan siya sa pagpapahiya sa kanya.
Agad na napaluhod si Bren sa pagkatalo, at inutusan ni Mastuma ang kanyang mga gwardya na gawing tinadtad na karne siya. Matapos dalhin ng mga gwardya si Bren, humingi ng tawad si Mastuma sa gulo na dulot nito, ngunit sinabi sa kanya ni Yoki na nagpapasalamat siya na siniguro niya ang kaligtasan ni Rain. Pagkatapos ay ginamit ni Mastuma ang pagkakataon upang pag-usapan ang isang piitan, at ang kanyang kabaitan na nais niyang sakupin dahil ang labanan upang maging susunod na hari ng Salateria ay naging napakatindi kaya kailangan niyang ipakita ng malinaw ang kanyang mga kasanayan upang mapalakas ang kanyang mga pagkakataon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yoki na tulungan siya dahil walang tunay na mga adventurer sa kanyang bansa. Upang makuha ang interes ni Yoki, ipinaliwanag niya na ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang pakasalan si Rain ay upang gamitin ang tulong nito sa pagsakop sa piitan dahil isa itong adventurer. Habang pauwi pagkatapos ng pulong, iminungkahi ni Rain na bigyan nila ng pagkakataon si Mastuma dahil mukhang mabait siya kumpara sa iba pang mga salut-arian na kanilang nakasalamuha at nagpasya siyang subukan ito. Nang sumunod na linggo, nagsumite sina Yoki at Celt ng isang opisyal na ulat tungkol sa Gladsham kay Bed Abori at sa iba pa. Nagpasalamat si Bed Abori sa kanya para sa kanyang napakalaking trabaho at ipinaalam sa kanya na kinilala ng hari ang kanyang grupo, na lubos niyang ikinagulat. Pagkatapos ay ibinahagi ni Yoki ang kanyang pag-uusap kay Mastuma, at tiniyak sa kanya ni Bed Abori na gagawin nila ang lahat sa kanilang makakaya upang matulungan siya. Nagpasalamat si Yoki bilang tugon at mabilis na idinagdag na nais niyang gawing miyembro ng kanyang grupo si Ronnie. Binigyan siya ni Bed Abori ng pagsang-ayon at sinabihan siyang dumaan sa akademya anumang oras na gusto niya bago siya tawagin bilang isang bayani na nag-iwan kay Yoki ng pasasalamat. Pabalik sa bahay tuluyan, ipinaalala ni Celt kay Yoki na may utang pa rin siyang kahilingan kay Nene na gumugol sila ng isang araw na magkasama kaya dapat niyang tuparin ang kanyang pangako. Nang makarating sila sa bahay tuluyan, sinabi ni Yoki kay Nene na magsasama sila sa susunod na araw, kaya't nagdulot ito ng pag-iyaw ni Nene sa tuwa. Kinabukasan, tumambay sina Yoki at Nene sa isang pub, at naalala ni Yoki na ang huling beses na uminom siya ng ganoon karami ay noong nasa Thunder Pike pa siya. Pagkatapos ng inuman, hinayla ni Nene si Yoki papunta sa mall ng lungsod, kung saan sila nag-window shopping hanggang sa matapos ang araw. Kinabukasan, iniwan ni Yoki at ng mga babae ang duna para bumalik sa kanilang kaharian. Nang makarating sila sa kanilang kaharian, tuwang-tuwa si Ronnie na nakatitig sa ganda ng lahat, at mainit din silang tinanggap ng mga tao sa kaharian dahil nakikita na nila sila bilang mga kilalang tao. Bagamat nagulat sila, kumaway pa rin sila pabalik sa kanila at ipinahayag ang kanilang kagalakan sa kung paano nila sila nakikita ngayon bilang susunod na malaking bagay. Di nagtagal, huminto si Yoki sa guild habang ang iba ay nagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa kanilang base. Sa loob ng guild, sinabi ni Yoki kay Binwood ang buong buod ng nangyari, at nangako si Binwood na magdeposito ng malaking halaga sa account ng Clover bilang gantimpala sa kanilang trabaho. Nagpasalamat si Yoki, ngunit si Jamie, na nakasuspend pa rin, ay biglang pumasok at sinalubong siya. Pagkatapos ay inilarawan ni Binwood ang isang malinaw na paglalarawan kung paano palaging nagrereklamo si Jamie tungkol sa kanyang pagkamis, ngunit isang pamumula na binalaan ni Jamie si Binwood na tumigil sa pag-uusap. Gayunpaman, nagpasalamat si Yoki sa kanya sa pag-aalala tungkol sa kanya, ngunit labis siyang ipinagmamalaki upang kilalanin ang kanyang pasasalamat, kaya't natawa si Binwood sa kung gaano siya ka-cute kumilos. Nang sumunod na linggo, biglang bumisita si Binwood at isang kakaibang lalaki kay Yoki sa kanyang apartment. Nang imbitahan niya sila, napagtanto niya na ang kakaibang lalaki ay si Vincent, ang hari ng kanyang kaharian, kaya't tuluyan siyang natigilan. Mabilis na yumuko si Yoki sa harap niya, ngunit sinabihan siya ni Vincent na ituring na lamang siya bilang kaibigan ni Binwood dahil siya ay isang undercover. Bagamat tumanggi si Yoki noong una, sinabi ni Binwood sa kanya na si Vincent ay talagang malapit na kaibigan ng kanyang tiyuhin, kaya't kumalma siya. Pagkatapos ay nagkasundo sila sa isang pagpupulong ngunit pumasok si Celt upang maghain sa kanila ng tsaa at nagulat nang makita niya si Vincent. Sinabihan siya ni Vincent na huwag mag-alala at sumama sa kanilang pagpupulong, kaya't sumunod siya. Pagkatapos ay ikinwento ni Vincent sa kanila kung paano niya nalaman ang kanilang plano na tulungan si Mastuma sa kanyang misyon at binigyan sila ng opisyal na pag-aproba na tulungan siya.
Nagpasalamat si Yoki kay Vincent at binigyan siya ni Vincent ng isang insignia bilang gantimpala para sa kanyang mga nakaraang tagumpay. Nang makita si Yoki na nakatitig sa insignia ng may pagkaaliw, kinumpirma ni Binwood na binigyan siya ni Vincent ng pinakadakilang karangalan ng isang adventurer, na siyang bilang ng mga piitan. Agad na binati ni Selk si Yoki, ngunit sinubukan niyang tanggihan ito dahil sa palagay niya ay sobra na ito. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Vincent na inaprubahan na ito ng maharlikang parlamento, kaya wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ito. Pagkatapos ay nagpatuloy si Vincent sa mas seryosong usapin sa pamamagitan ng pagtalakay kung paano ang pakikipagtulungan kay Mastuma ay magpapalakas sa alyansa ng kanyang kaharian sa mga salut-arian. Kaugnay nito, ibinigay niya sa nagulat na si Yoki ang utos ng hari, na siyang pinakamalaking karangalan na maaaring hilingin ng mga adventurer upang simulan ang misyon. Bago ito pirmahan, humingi siya ng higit pang mga insignia, at nangako si Vincent na ibibigay iyon sa kanya, kaya pinirmahan niya ang utos. Pagkalipas ng 2 araw, buong pagmamalaking tinitigan ni Yoki at ng mga babae ang airship na magdadala sa kanila sa Salateria. Habang namamangha sila sa kung gaano karangal ang sumakay sa airship, hindi sumang-ayon si Selk sa kanilang nararamdaman dahil takot siya sa matataas na lugar. Hindi nagtagal ay sumama sina Binwood at Mummer sa kanila, at ipinaalam ni Binwood kay Yoki na susundan niya sila. Iniabot ni Mummer kay Yoki ang mga insignia na hiniling niya. Kaya ibinahagi sila ni Yoki sa mga babae. Nagsisinungaling na gusto niya silang magkaroon ng isang bagay na magkatugma upang ipakita na sila ay isang koponan. Nang matanggap ni Jamie ang kanya, nagduda siya tungkol dito dahil nakasuspend pa rin siya. Kaya ipinaalam ni Binwood sa kanya na tinanggal na ni Vincent ang kanyang suspensyon. Agad siyang binati ng mga babae at nangako siyang ibibigay ang lahat sa misyon. Dahil doon, sumakay sila sa airship, ngunit nanatili si Selk kay Yoki na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, inamin ni Yoki sa mga babae at sinabi sa kanila na ang mga insignias na ibinigay niya sa kanila ay nagpapahiwatig na sila ay kanyang pag-aari dahil isa na siyang konde ng mga piitan ngayon. Dagdag pa niya na ginawa niya lang ito dahil ang Salateria ay isang lipunang pinangungunahan ng mga lalaki at gusto niyang ilayo sila sa panganib, kaya hindi sila dapat magalit sa kanya. Tiniyak sa kanya ng mga babae na wala silang pakialam at tinanong kung ano ang dapat nilang itawag sa kanya dahil asawa na nila siya ngayon. Nagulat ang ating bida na narinig ito at mabilis niyang sinabihan silang manatili sa pagtawag sa kanya ng kanyang pangalan. Pagkalipas ng ilang araw, ibinaba sila ng airship sa hangganan ng Salateria, ngunit hinaranggan sila ng mga bandido na kabilang sa isang boxing ring. Sinabi ni Yoki kay Binwood na may nagbalita tungkol sa kanilang pagdating. Kaya, pinayagan sila ni Binwood na salakayin ang mga bandido. Pagkatapos ng laban, nakipagkita sila kay Mastuma, na humingi ng tawad kay Yoki dahil sa pagkahuli sa pagdating, at tinanggap sila sa Salaria. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yoki na ang mga nahuling bandido ay malamang na nagtatrabaho para sa kanyang nakatatandang kapatid, na nakikipagkumpetensya rin para sa trono. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating silang lahat sa bayan na nasa ilalim ng jurisdiction ni Mastuma, at pinuri ni Ronnie si Mastuma dahil sa ganda ng bayan, kaya naman natawa siya bilang tugon. Di nagtagal, ipinakita sa kanila ni Mastuma ang mansyon na kanilang titirahan sa buong panahon ng kanilang pamamalagi, at namangha sila sa ganda nito. Pagkalipas ng 2 linggo, nakipagpulong si Mastuma sa kanila kung paano niya pinaniniwalaang matatagpuan ang piitan sa isang lugar na tinatawag na Death Valley. Pagkatapos ng pagpupulong, sinuri ni Yoki at ng iba pang mga babae ang lambak upang hanapin ang pasukan ng piitan. Habang nagaganap ang proseso, sinabi sa kanila ni Selk na nakakaramdam siya ng kakaibang kilos ng espiritu sa lugar. Nabalisa si Yoki nang marinig ito, kaya sinabihan niya ang iba na mag-ingat. Iminungkahi rin niya na mag-camping sila para magamit nila ang kanilang oras sa investigasyon. Pagkalipas ng ilang oras, umupo sila upang bumuo ng plano kung paano malalaman kung ano ang nangyayari sa lugar. Habang ginagawa ito, biglang nag-ambala sila ng kakaibang simoy ng hangin. Kaya, inutusan ni Yoki si Nene na tingnan ang kanilang paligid. Sumunod si Nene at bumalik upang sabihin sa kanila na isang hukbo ng mga halimaw ang papalapit sa kanila. Agad na tinanong ni Yoki ang lahat kung handa na silang lumaban kung sakaling magkaroon ng masamang balak bago sila sugurin gamit ang kanyang spell.
Pagkatapos noon, nagsimula silang tumakbo para sa kanilang buhay, at habang ginagawa ito, pinaslang nila ang mga halimaw na kanilang natatagpuan sa kanilang daan. Kinabukasan, ipinaalam ni Yoki kay Mastuma ang nangyari, at tinanong ni Mastuma kung ano ang maaaring maging hakbang. Iminungkahi ni Binwood na pumili sila ng maraming grupo ng mga adventurer upang imbestigahan kung bakit papalapit ang mga halimaw sa bayan. Dahil walang grupo ng mga ganoon sa Salateria, tinanong ni Mastuma si Binwood kung maaari siyang magpadala ng mga adventurer mula sa kanilang kaharian. Sumagot si Binwood na kung siya ang magbabayad para sa transportasyon, maaari niya itong pagtrabahuhan. Kaya nag-alok si Mastuma na ibigay ito at nakiusap kay Yoki na gawin ang anumang makakaya nila upang protektahan ang kanyang kaharian. Kaya nangako si Yoki na ibibigay ang lahat. Kinabukasan, napagkasunduan nila ang isa pang pagpupulong kung saan inabisuhan sila ni Binwood na aabutin ng 1 buwan bago dumating ang mga adventurer dahil sa mga kinakailangang papeles. Nag-aalala si Yoki na mapapabagal lamang nito ang kanilang misyon. Sinabi rin sa kanila ni Mastuma na naghanda na siya para tipunin ang mga sundalo, kabalyero, at mga ngaso sa bansa para sa misyon, ngunit nararamdaman niyang nakikialam ang kanyang kapatid dito. Bumantong hininga si Binwood at iminungkahi na gamitin nila ang limitadong puwersa na mayroon sila pansamantala. Pagkatapos ng pulong, umuwi si Yoki para ipaalam sa mga babae at sinabihan ni Selk si Ronnie na ipaliwanag ang sinabi niya sa kanila bago dumating si Yoki. Ipinaliwanag ni Ronnie na ang pakiramdam na naramdaman niya mula sa lambak na kanilang sinerbi ay parang papalapit na ang lugar sa tunay nitong anyo. Nagtataka si Yoki kung ano ang maaaring sanhi at pinaghihinalaan na ang Golden Gladshim ang may pananagutan sa epekto. Pagkatapos ay tinanong niya ang iba kung ano ang kanilang nararamdaman tungkol sa sinabi ni Ronnie, ngunit sumagot lamang sila na sasang-ayon sila sa kanyang intuition dahil nagtitiwala sila sa kanya. Kaya kinabukasan, sinabi ni Yoki kay Binwood na gustong-gusto ng kanyang grupo na imbestigahan ang lambak at ipinaliwanag nilang lahat kung paano nila ito gagawin. Kaya binigyan sila ni Binwood ng pagsang-ayon. Di nagtagal pagkatapos ay bumalik sila sa lambak at naghintay na muling magpakita ang mga halimaw. Habang ginagawa ito, napansin ng mga babae na masama ang pakiramdam ni Yoki. Kaya sinabihan siya ni Rain na huminga ng maikli para gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, sinabihan niya si Rain na ayos lang siya, ngunit ginambala sila ni Nene para sabihing may emergency sila. Agad silang sinugod ni Yoki at sinundan nila si Nene hanggang sa tuktok ng bangin kung saan ipinakita niya sa kanila na may kakaibang itim na pader na tumatakip sa Royal Museum. Bigla, naramdaman ni Yoki na parang nakakita na siya ng katulad nito dati, ngunit sinabihan niya silang bumalik pa rin para mas maging ligtas. Kaya, sumunod sila. Pagdating nila sa bayan para sabihin kay Mastuma ang kanilang nakita, nalaman nila na si Mastuma ay nasa isang mesensinang pagpupulong kasama ang kanyang kapatid, na gustong sakupin ang kanyang bayan. Mabilis na pumasok si Yoki sa kanilang pagpupulong at nakita niya si Raf Oma, kapatid ni Mastuma, nagalit na nakatitig sa kanya na parang ninakaw niya ang kanyang fiancé. Gayunpaman, nagpakilala si Yoki sa kanya at humingi ng tawad sa pag-abala sa kanilang pagpupulong. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang natuklasan kay Mastuma, kaya nagulat ang magkapatid. Nag-aalala, tinanong ni Raf Oma si Yoki kung alam niya ang ibig sabihin ng itim na pader, at nahulaan niya na ang pader ay maaring ang piitan na kanilang hinahanap. Gayunpaman, nagpakita si Ronnie sa isang kumikinang na anyo upang ipaliwanag na ang itim na pader ay ang panlabas na dagat ng kanilang mundo dahil ang bawat mundo ay parang isang bula na lumulutang sa dagat ng kadiliman. Upang kumpirmahin ang kanyang punto, tinanong ni Mastuma kung ang ibig niyang sabihin ay umaapaw ang dagat ng kadiliman sa kanilang mundo. Ngunit sumagot si Ronnie na ang kanilang mundo ay malamang nabaligtad, kaya't iniiwan itong nakalantad, at kung hindi mag-iingat, maaaring lumubog ang mundo sa epektong iyon. Ipinahayag ni Raf Oma na lahat sila ay nagsasalita ng maraming kalokohan, ngunit si Mastuma ay umungal lamang na dapat niya silang patawarin. Naiinis, umalis si Raf Oma sa oras na dumating si Binwood upang iulat na nakakatanggap siya ng mga ulat tungkol sa pagpapakita ng itim na pader sa iba't ibang bahagi ng kanilang mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Binwood na noong huling beses na naranasan nila ang isang bagay na tulad nito, tinatakan ito ng kanyang grupo noong panahong iyon sa pintuan ng abyss ng Achromatic Darkness. Itinuro ni Ronnie na lahat ng piitan ay konektado sa Achromatic Darkness.
Kaya pinag-ugnay ni Yoki ang mga tuldok at sinabi kay Binwood na bukas ang pintuang daan ng abis na kanilang tinatakan, kaya naman muling nagpapakita ang mga itim na pader. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magmadali silang bumalik sa kanilang kaharian upang agad nilang maisara ang pintuang daan ng abis. Ipinaalam ni Binwood kay Yoki na mahirap talagang isara ang tarangkahan ng abis at sinubukan pa nga ng kanyang koponan na sirain ang tarangkahan ngunit nagpa siya silang isara ito nang makita nilang hindi ito masisira. Gayunpaman, inalok niya si Vincent na ipadala sa kanila ang airship upang makabalik sila. Kaya, sinabihan siya ni Yoki na hayaan si Vincent na magpadala ng isang A-ranked adventurer upang imbestigahan ang achromatic darkness sa ngayon. Tinanong ni Mastuma kung gaano katagal bago dumating ang airship. At nang sumagot si Binwood na aabutin ito ng 2 linggo, iginiit ni Yoki na maghanap sila ng ibang paraan dahil huli na ang lahat. Agad, inutusan ni Binwood si Yoki na magpahinga dahil matagal na niyang hindi iyon ginagawa. At pinakiusapan din ni Ronnie si Yoki na sundin ang payo ni Binwood. Bumantong hininga si Yoki bilang tugon at sinabi kay Ronnie na dapat na silang umalis. Pagkalipas ng ilang oras, nagpahinga si Yoki sa kanyang mga silid, ngunit patuloy na binabalikan ng kanyang isipan ang sinabi ni Ronnie tungkol sa achromatic darkness. Bigla siyang nakaisip ng plano at nagmadaling pumunta sa tirahan ni Mastuma para sabihin ito sa kanya, kaya nagising si Rain. Pagdating doon, sinabi niya kay Mastuma na dadaan siya sa itim na pader para makarating sa achromatic darkness dahil magkakaugnay ang mga piitan. Kahit na sinabihan siya ni Mastuma dahil hindi siya nagpapahinga, pinayagan niya itong makapasok sa pader, na nangakong bibigyan siya ng Seeker's Compass na maaaring gumabay sa kanyang landas. Sa kasamaang palad, natunton ni Rain si Yoki hanggang sa tirahan ni Mastuma at narinig ang kanilang pag-uusap. Kahit galit siya kay Yoki dahil sa pag-iisang kumilos, nagpasalamat siya kay Mastuma sa pagtulong sa kanya. Habang pauwi, sinubukan ni Yoki na humingi ng tawad kay Rain, ngunit hindi siya pinansin nito, kaya niyakap niya ito mula sa likuran. Dahil dito, uminit ang loob ni Rain sa kanya, at naghalikan sila na hindi namamalayang nagpahintulot sa sumpa ni Persephone kay Yoki na lumipat kay Rain. Pagkatapos ng halik, umuwi sila para sabihin sa iba ang pinakabagong balita. Nagboluntaryo ang mga babae na sumunod sa kanya sa misyon at kahit na sinubukan niya silang hikayatin na huwag na lang, tumanggi silang makinig sa kanya dahil determinado silang protektahan siya. Nagboluntaryo si Selk na mag-isip ng plano at pinayagan siya ni Yoki. Nakahinga siya ng maluwag dahil talagang nagmamalasakit sa kanya ang mga babae. Di nagtagal, nalaman ni Yoki na hiniling ni Mastuma ang kanyang presensya. Kaya, bumalik siya sa tirahan ni Mastuma kung saan nalaman niya na si Raph Oma ay nag-iisang naglakbay papunta sa maharlikang museo. Ipinakita sa kanila ni Binwood ang isang video ni Raph Oma na tumatakbo palayo sa ilang mga halimaw. Kaya, nagtanong si Yoki kung ano ang gagawin. Nag-aalala si Mastuma na kung gagawing tanghalian ng mga halimaw si Raph Oma, maaaring mas lalo silang manabik sa mga tao. Kaya, iminungkahi ni Yoki na gumawa sila ng mabilis na hakbang upang pigilan ang mga halimaw. Maya-maya ay nakita nila ang isang video ni Raph Oma na bumabagsak sa itim na pader at agad na naging halimaw. Nang makita ito, nagduda si Yoki na isama ang mga babae, ngunit pumasok si Saga, ang kanyang tiyuhin, kaya tuluyan siyang natigilan. Pinuri ni Saga si Yoki dahil naging isang mabuting adventurer, habang minamaliit naman siya ni Binwood dahil lagi siyang nawawala na parang si Avatar ang tuwing kailangan nila siya. Sinabihan ni Saga ang kanyang dating kaibigan na tumigil na sa pag-arte na parang lolo dahil nakabalik na siya sa kanila at handa nang pigilan ang itim na pader. Pagkalipas ng ilang oras, nagkwentuhan si Saga kay Yoki habang nagiinuman at tinanong kung may napupuksa ba siyang mga babae sa kanyang grupo. Sinabihan siya ni Yoki na huwag na lang siyang mag-alala, kaya sinabihan niya ito kung paano niya napansin ang kakaibang aura sa kanya. Nagtaka si Yoki kung dahil ba ito sa marka ni Persephone at kinumpirma ni Saga na ang marka ay patunay na ang kanyang pagkakakilanlan ay nasa ibang mundo at kaya nitong pigilan siya sa panganib. Idinagdag pa ni Saga na napansin niya ito kay Rain at naisip ni Yoki na malamang nailipat niya ito sa kanya noong naghalikan sila. Dahil doon, bumalik sila upang sabihin sa ibang mga babae na ang pagtanggap ng sumpa ni Persephone ay paprotekta sa kanila. Kaya, pumayag din silang tanggapin ito. Sa araw ng misyon, kinumpirma ni Saga na isinumpa ni Yoki kay Persephone ang mga babaeng iyon. Kaya,
Sinabi niya kay Yoki na siya at si Binwod ay babalik sa kanilang kaharian upang pumasok sa akromatikong kadiliman. Kaya, tiniyak sa kanya ni Yoki na gagawin din niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos umalis ni Yoki, ibinigay ni Mastuma kay Rain ang compass na ipinangako niya kay Ronnie at hinahangad ang swerte. Di nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng itim na pader at naalala ni Yoki ang panahon kung kailan naging halimaw si Rafoma. Sinabihan siya ni Rain na huwag mag-alala dahil ang sumpa ni Persephone ang paprotekta sa kanila. Dahil nakaka-relax, chin-urge sila ni Yoki gamit ang kanyang spell at naghawak kamay sila para makapasok sa itim na pader ng magkasama. Sa loob, tiningnan ni Rain ang compass para mahanap ang lokasyon ng Abyss Gate. At nang makuha niya ito, inakay niya sila sa direksyon. Habang patuloy silang naglalakad, bigla silang natagpuan ang kanilang sarili sa isang bukas na parang, at napaisip si Yoki kung ganito ba ang hitsura ng lambak sa nakaraan or kung ano ang hitsura nito sa hinaharap. Nag-alok si Nenena na magmanman sa lugar habang karga ni Yoki si Rain para magamit niya ang kanyang teleskopikong mga mata para tumingin sa paligid. Pagkatapos niyang gawin iyon, kinumpirma ni Rain na walang senyales ng mga kaaway, ngunit bumalik si Nene at sinabi sa kanila na natagpuan niya ang mga Shadow Stalker na nagpoprotekta sa Royal Museum. Mabilis silang sinabihan ni Yoki na sumugod doon dahil ang museo ang kanilang tiket upang maabot ang Achromatic Darkness. Habang nasa daan, inalok ni Yoki na gamitin ang kanyang sarili bilang pain para sa mga Shadow Stalker upang madaling makapasok ang mga babae sa Royal Museum. Kaya nang makarating siya sa mga halimaw, naglagay siya ng spell upang maakit ang mga halimaw sa kanya, sa gayon ay binigyan ng pagkakataong makatakas papunta sa museo. Nang sa wakas ay makarating ang mga halimaw kay Yoki, napagtanto nila na gumamit lamang si Yoki ng illusion magic habang si Yoki ay nagmamadaling sumama sa iba pa sa museo. Ipinagpatuloy ni Yoki at ng mga babae ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang Adventurers Guild ng kanilang kaharian. Kinumpirma ni Rain gamit ang compass na ang Abyss Gate ay tiyak na nasa ilalim ng guild. Kaya pumasok sila sa guild. Sa loob, tinanggap sila ni Mummer, ngunit hindi nagtiwala si Yoki kung ito ba ang tunay na Mummer or isang pekeng Mummer. Nadismaya siya na hindi siya makilala ni Yoki. Ipinakita ni Mummer sa kanya ang pekeng Mummer na kanyang kinuha. Nang makita ito, kinumpirma ni Yoki kung kasama niya sina Saga at Binwod, kaya inalok niya silang isama kina Saga at Binwod. Pagdating sa kanila, nakita nila sina Binwod at Maniela na nakikipaglaban sa ilang Shadow Stalker, na ikinagulat nila. Sa kalagitnaan ng laban, ipinaliwanag ni Maniela na sinabihan siya ni Saga na sumama sa kanila upang tulungan silang labanan ang mga halimaw. Nang sandaling iyon, nagpakita si Muria at sinabi sa kanila na hiniling din ni Saga ang kanyang presensya dahil isa siyang dating bayani. Ang pagkakita sa kanya ay nagpagaan ng loob ni Binwod at Maniela dahil alam nilang magaling siya. Sinabihan ni Muria ang grupo ni Yoki na magpatuloy habang nilalabanan nila ang mga halimaw at sumunod sila. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ng grupo ni Yoki ang kanilang paglalakbay upang mahanap ang Abyss Gate, na sinira ang bawat halimaw na kanilang matagpuan sa kanilang daan. Gayunpaman, narating nila ang isang bahagi kung saan biglang nawala sina Yoki at Rain, kaya nag-alala ang iba pang mga babae. Sinabihan sila ni Selk na ipagpatuloy ang paglalakbay dahil tiniyak sa kanya ng kanyang book spirit na mahahanap nila silang muli. Samantala, biglang natagpuan ni Yoki ang kanyang sarili at ang kanyang nakababatang sarili na nakikipag-usap sa kanyang ina. Dahil sa takot, mabilis niyang dinala ang kanyang ina sa isang lugar na maaari nilang pagtaguan, ngunit naabutan siya ng itim na pader. At nang hawakan siya nito upang sumama sa kanya, sumigaw siya sa takot, kaya naakit si Rain, na nagsabi sa kanya na bumalik sa kanyang katinoan. Dahil doon, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibang dimensyon at nagpasalamat siya kay Rain sa pagliligtas sa kanya. Sumagot si Rain na natutuwa lang siya na ligtas siya. Pagkatapos ay sinubukan nilang bumalik sa iba. Nang makarating sila sa kanila, niyakap ni Marina si Yoki ng mahigpit dahil talagang nag-aalala siya. Tinanggap din siya ni Saga at ipinaliwanag niya kung paano siya iniligtas ni Rain. Narinig ito, naisip ni Saga na gustong alisin ng Achromatic Darkness si Yoki dahil itinuturing siyang banta at ipinakita niya kay Yoki ang pintuan ng abyss mula sa malayo. Dahil humanga, sinabihan ni Yoki ang lahat na maghanda at lahat sila ay nagmarcha patungo sa pintuan. Papalapit sa gate, ipinaliwanag ni Saga na bahagi siya ng grupo ni Binwood na unang nagselyo nito.
Pagkatapos ay lumapit siya upang tanggalin ang selyo at sinabi kay Yoki na minsan niya itong iniligtas mula sa itim na pader noong bata pa siya. Dahil si Yoki ay isang nakaligtas sa itim na pader, ipinaalam niya kay Yoki na siya lamang ang makakasira nito. Nang magpakita ang gate, nagulat ang iba nang makita na ang gate ay isang dragon. Pagkatapos ay sinugod nila ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga spell, naghahandang umatake. Ngunit ang dragon ay gumawa ng mga higanteng halimaw na kayang lumunin ang mundo. Hindi umatras, inatake ng mga babae ang mga halimaw ng buong lakas. Habang ginagawa ito, marahas na tinamaan si Self, kaya nagmadali si Rain upang pagalingin siya. Pagkatapos ay naglabas si Yoki ng isang mataas na uri ng spell upang wakasan ang dragon, ngunit gumanti ang dragon sa pamamagitan ng paglabas ng madilim na mahika. Mabilis na hinaranggan ni Saga ang impact, kaya binigyan si Yoki ng pagkakataong gumamit ng spell mula sa sumpa ni Persephone at gamitin ito upang sirain ang dragon. Dahil sa impact, nag-transform ang dragon at naging gate, at pinuntahan nila si Saga, na malubhang nasugatan dahil sa pagpigil sa spell ng dragon. Pinuri ni Saga si Yoki sa mahusay na paggawa bago nasawi, kaya naman nalungkot ang lahat. Di nagtagal, nakatitig sila sa Abyss Gate. Nagpasalamat si Yoki sa mga babae sa pagtulong sa kanya na makamit ang kanyang pangarap sa wakas, at niyakap siya ng mga babae bilang tugon. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang Abyss Gate ay maaari lamang isara ng isang tao sa kabilang panig nito, kaya nag-aalala ang mga babae. Pagkatapos ay inanunsyo niya na gagamitin niya ang scroll ng exit upang ipadala sila sa ibabaw habang siya ay nananatili upang isara ang gate. Nabigo ang lahat ng pagsisikap ng mga babae na hikayatin siyang tumigil dahil sinabi sa kanya ni Saga na iyon lamang ang paraan upang pigilan ang gate. Pagkatapos ay pinilit nila siyang isama sila. Kaya, binuksan niya ang scroll upang pilit silang ilabas sa ibabaw. Agad-agad, nagpakita si Yoki at ang mga babae sa kanilang kaharian, na nag-iiwan sa kanilang litong-lito. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang live stream at nakita na pinili ni Ronnie na manatili at isakripisyo ang kanyang sarili. Isang dismayadong Yoki ang nagsalita tungkol sa kung paano dapat sana siya ang naging naiwan, ngunit sinabi sa kanila ni Ronnie na mahal niya sila at hangad ang pinakamabuti sa lahat ng kanilang mga pagsisikap. Napaiyak sila nang makita siya dahil mamimiss nila siya, kaya sinubukan niyang pasayahin sila sa pamamagitan ng pagsasabi na maaaring mas maaga siyang ipanganak muli kaysa sa inaasahan nila. Dahil doon, masayang kumaway siya sa kanila at isinara ang gate. Patuloy silang umiiyak habang malungkot na pinapanood sila ng mga tao sa kaharian. Hindi nagtagal ay hinikayat sila ni Rain na mag-isip ng positibo. Dahil nagpasya si Ronnie na iligtas sila, dapat nilang igalang ang kanyang desisyon. Nang sumunod na linggo, ipinagdiwang ni Vincent ang party ni Yoki para sa kanilang napakalaking pagsisikap, at pagkatapos nito ay inihimlay nila ang bangkay ni Saga.